Tuloy-tuloy po tayo mga kababayan sa ating pagsasaliksik at re-review ng mga videos ng ating brother Eli Soriano sapagkat mga kababayan, ako po ay dating MCGI member. Ngayon, natuklasan ko po na ang bautismong lubog sa tubig sa pamamagitan po ng pag-aaral ko po ng Biblia, ang bautismong lubog sa tubig ay nabasa ko mismo na yan pala ay tungo sa kamatayan. Hindi lang po sa kamatayan sa buhay na ito, kundi sa kamatayan sa apoy, sa ikalawang kamatayan mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, sinimulan ko pong saliksikin lahat ng mga itinuturo ni Brother Eli Soriano. Sana po ay masubaybayan ninyo ang ating pagsasaliksik nang sa ganon ay makita pa natin ang mga ibang maling mga itinuturo ng ating Brother Eli Soriano. Ngayon mga kaibigan ay sa pamamagitan lamang ng tamang bautismo tayo maliligtas. Simulan po natin panoorin ang video nang sa ganon ay ating matunghayan at ma-double check po natin ang mga mali at kung may pagkakataon po tayo ay hanapin natin ang katotohanan mga kaibigan. Dahil alam ko karamihan sa pumaparito, meron silang nakahandang gustong liwanagin kaya sila nagsasadya. Kasi yung isang nakilala ko dun sa Maynila, sabi niya, alam mo brother, kaya ako hindi na ako pumupunta sa inyong exposition. Bakit to? Wala naman akong tanong, nasasagot na yung tanong ko sa TV. Magbibiyahe pa ako, delikado pa lang, tama na lang sa TV. Di wala ko tayong personal meeting with each other. Ba't kailangan ba ikaw? Binasahan ko siya. Ang binasa ko ito. Yamang may maraming mga bagay na isusulat sa inyo ay hindi ko ibig isulat sa papel at tinta. Kundi? At akwat, inaasahan kong umarian sa inyo at makipag-usap ng mukhaan upang malubos ang inyong galak. Iba yung kagalakan nung nakikita ng mukhaan face to face. Binasa ko sa kanya yun. Sabi niya sa susunod ka, babalik na ako. Pupunta na ako, sabi niya. Kasi, nung lang daw siya pumunta nung diskusyon, minsan. Sabi ko, mas maganda yung meron tayong meeting na personal. Kasi, sa pamamagitan nung nagkakakilala tayo, spiritually and personally. Mahalaga po yung kaya nga may gathering na sinasabi sa Biblia. Kung mayroong pagkakataon o chance sa kaligtasan ng Pilipinas, paano naman magkakaroon dito sa atin ng kaligtasan? Yan po ang agad nating simulan ngayong gabi. Ang paraan ng Diyos sa Biblia para magkaroon ng kaligtasan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Agad po nating puntahan ng pasimulan ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Ang ating pong unang katanungan ay, paano ba ang paraan ng kaligtasan? Para ang tao'y maligtas kahit saang bansa. Ano ang pangunahing hinihiling ng Diyos para ang tao'y magkamit ng kaligtasan? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 2:4. Ganito po ang ating mababasa. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayun. Ang kaligtasan po'y nasa knowledge of the truth. Siyang wika ang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Maliwanag po ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa isang paraang aksidente. Hindi tayo maliligtas because of our innocence o sa ating kawalang malay. Hindi tayo maliligtas dahil sa tayo kinaawaan ng ating kapwa-tao. Ang kaligtasan po'y nasa kaalaman sa katotohanan. Ang sabi ng Biblia, ibig ng Diyos, lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Alin po ba yung katotohanan dapat malaman ng tao na siyang ikaliligtas? Pakinggan nyo sa isang talata ng Juan 17 at 17. Makabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun po. Kung mayroon pong kaligtasang ipinangangako ang Diyos, yung kaalaman sa katotohanan ng nagbubunga ng kaligtasan sa tao, at ito po ay ang salita ng Diyos. Ang katotohanan dapat nating malaman para tayo maligtas, yung salita ng Diyos. Hindi yung haka ng pastor o yung kuro-kuro ng alin ng relihiyon. Ang katotohanan na dapat nating malaman, yung salita ng Diyos. Ang wika ng ating Panginoong Jesus, nung siya'y nananalangin sa Ama sa panahon bago siya pumalik sa langit, pakabanalin ang wika mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan.
yung salita ng Diyos, ang katotohanan, ikababanal at ikaliligtas ng tao. Meron mo ba tayong pruweba na yung katotohanan ng ikaliligtas ay yung salita ng Diyos? Pakinggan niyo ho sa Santiago 1 at 21, ganito ating mababasa. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Alin ho ang makakapagligtas? Tanggapin ang wika ninyong may kaamuan ang mga salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya kailangan po para maligtas ang Pilipinas, makaalam ang Pilipino ng katotohanan. Para tayo makaalam ng katotohanan ay yun ang ating kaligtasan. At yung katotohanan dapat nating malaman, yun ang salita ng Diyos. Pinatunayan niya ng mga apostol na ang pagtanggap sa salita ng Diyos, yun ang kaligtasan. Hindi basta naniwala ka kay Kristo, ligtas ka na. Ha? Naniniwala ka nga kay Kristo, hindi mo naman tinatanggap yung salita niya. Maliligtas ka ba? Pakinggan niyo ang sabi ng kasulatan sa pangungusap ng ating Panginoon Kristo, si Juan. Ganito po ang ating mababasa. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Kita niyo, ang nagtatakwil ang wika sa akin, sabi ng ating Panginoon Jesus, at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita. Yung palang hindi pagtanggap sa pananalita ni Kristo, pagtatakwil yung kay Kristo. Kasi paano sasabihin ng born again, tanggapin lang si Kristo, ligtas na. Tanggapin si Kristo, bobo naman sa sa salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga pananalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Kaya hindi sapat yung sumampalataya ka kay Kristo, ligtas ka na eh. Ni maging alagad, hindi ka pwedeng alagad kung basta ka lang sumasampalataya, hindi mo tinatanggap yung salita eh. Yung salita kasi kaliligtas eh. Pakinggan nyo, sa isang talata pa rin ng Juan, ganito nakasulat. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya. Nagsisisampalataya na o hindi pa? Nagsisisampalataya na, ulitin mo. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya. Ano sabi niya? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Sino yung mga tunay na alagad? Kung mananatili kayo sa aking mga salita, kung magkagayon. Kailan magkakagayon? Kung mananatili sila sa kanyang mga salita. Kung magkagayoy, kayo'y tunay na aking mga alagad. So how can you be an alagad or a disciple of Christ without knowing His words? Kaya ang sabi, sanctify them in the truth. Thy word is the truth. Ang katotohanan na yung salita ng Diyos, yun ang makapagbabanal at yun ang makakapagligtas. Wala kang kaalaman sa salita ng Diyos, mapapahama ka. Pakinggan nyo sa 4:6 ni Isaias, ganito ang ating mababasa mga kababayan. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Yun, pagka wala kang kaalaman sa salita ng Diyos, ang kahantungan mo, masira. Ang sabi ng Biblia, my people perished because of lack of knowledge. Lack of knowledge where? Lack of knowledge of the truth. And what is the truth? The truth is the word of God. Kaya ang ikaliligtas ng tao, malaman yung katotohanan. At yung katotohanan, hindi lang tanggapin si Kristo at sumampalataya, ligtas na. Ang pagsampalataya kay Kristo, kaalinsabay ng pagtanggap ng kanyang mga salita. Ang innocence mo sa kanyang salita, ang kawalan malay mo sa salita ng Diyos at ni Kristo, magpapangamak sa'yo. Kasi hindi ka pwedeng maligtas na wala kang malay sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay ikaliligtas eh. Yun ang gagawin mo eh. Yun ang isa sa kabuhayan mo, yung salita ng Diyos. Yun ang ilalagay mo in actual practice para ka maligtas. Paano kang maliligtas kung di mo alam yun? Ang pinaggagawa mo labag sa salita ng Diyos. Meron bang kaligtasan yung tao ang ginagawa labag sa salita ng Diyos? Meron bang chance ng kaligtasan yung taong nagpawalang halaga sa salita ng Diyos? Ang sabi ni Kristo, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga salita, mayroong hahatol sa kanya. Kanyo, hatol ang pupuntahan ng taong hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Kaya sa Pilipinas, para magkaroon ng kaligtasan, tandaan natin mga kababayan, para magkaroon ng kaligtasan sa Pilipinas, matuto tayo ng salita ng Diyos. Maalaman natin ang salita ng Diyos. Ngayon ang tanong ganito, paano sa Pilipinas ay malalaman at makikilala ang salita ng Diyos? Anong paraan sinasabi ng Diyos sa Biblia? Para yung kanyang salitang ikaliligtas ay malaman ng mga Pilipino. Pakinggan niyo sa isang talata ni Mateo, sa 19 at 11. Ganito ating mababasa. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Yun pala naman Kung ang salita ng Diyos ay ikaliligtas, hindi naman pala lahat ng tao ay makakatanggap niyan Hindi mo pwedeng basta malaman yan sa sarili mo, kaparaanan. Ang sabi sa Biblia,
hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, malibanan niyaong pinagkalooban. Kaya yung pagkatanggap, pagkaalaman sa salita ng Diyos, yan ho ay pinagkakaloob yan, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng kaloob? Okay. Hindi mo pinag-aaralan niya sa eskwela. Kasi yung mga mangaral ngayon, lalo na yung born again, pinagmamalaki. Tapos daw sila sa seminaryo, sa mga Bible school. Kung yan ay pinag-aaralan sa Bible school, hindi natatawagin niya na kaloob. Hindi ka matatanggap ito ng lahat ng tao, maliban yung mga pinagkalooban. Kaloob pala yan. Kaya sa Pilipinas, para may maligtas, kailangan may pagkalooban ng Diyos. Para malaman ang kanyang salita sa Pilipinas, kailangan meron siyang pagkalooban. Wala siyang pinagkalooban, hindi matatanggap yan. Sabi ni Kristo, wala namang pasubali yun eh. Hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, liban niya yung mga pinagkalooban. Hindi makukuha ng lahat yan. Sa eskwela, hindi. Anong katunayan hindi nakukuha sa eskwelahan niyang kaalaman sa salita ng Diyos at sa kaligtasan? Pakinggan niyo sa isang talata, ganito ang ating mababasa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nagtaka sila at napagkilala nila na sila'y nakasama ni Jesus. Kita niyo, si Pedro at si Juan, na pangunahing apostol, na nangaral ng katotohanan, walang pinag-aralan. At mga mangmang. Ulitin nga natin. Parang sinumpal sa pagmumukha itong mga pastor ngayon, na nagmamalaki sila na tapos ng ministry school, tapos ng Bible school, tapos ng seminaryo, 11 taon. Kung nakukuha sa pagsiseminaryo yan, magsiseminaryo rin ako. Kaya ako nawalan ng loob magseminaryo dahil doon sa sinabi ni Kristo, na si Pedro at si Juan, pangunahing mga apostol, hindi pumasok sa seminaryo, mga tao walang pinag-aralan at mga mangmang. Ulitin natin. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, Nakapag-grade 1 ba? Hindi nga eh. Walang pinag-aralan eh. Mga mangmang. Ngayon, baka sabihin na iba. Bakit? Ano naman ikaw, hindi pa uso eskwela. Sino yung sabi sa'yo? Bago sila lumitaw, mga apostol, uso na yung pag-aaral eh. Si Moises nga eh, tinuruan sa eskwela ng Egypto eh. Bago pa dumating yung mga apostol, 2,000 taon pang mahigit. Bago dumating mga apostol, nauna si Moises. Kung si Moises, nag-aaral yun una sa Egypto. Kung hindi pa siya mangangaral, pinag-aaral siya nung anak na babae ni Paraon. Kaparinan niyo sa gawa ng mga apostol. Ganito ating mababasa. At tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Inipsyo. Kita nyo? Si Moises tinuruan sa lahat ng karunungan ng mga Egyptyo. Yung pwede sabihin, hindi pa uso pag-aaral ng panahon ng mga apostol. So, 2,000 years before the time of the apostles, the prophet Moses, before he became a prophet, was instructed in all the wisdom of Egypt. Ang sabi doon sa Biblia. Naturuan siya ng lahat ng karunungan sa Egypto. Kung necessity yung pag-aaral para kay ikaw maligtas, para malaman mo yung salita ng Diyos kung necesidad yung pag-aaral, dapat it is a must ng mga apostol nag-aaral. Pero ang karamihan tinawag ni Kristo mga apostol, pakinggan nyo kung ano mas marami. Sa 1 Corinto 1:26 patuloy sa 29, ganito nakasulat. sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, Anong pagkatawag? na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, Hindi ang marami? hindi ang maraming may kapangyarihan, Hindi ang marami? hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, Hindi. kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na manghihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Mas dali ka ninyo. Hindi hypothetical ito ha. Ito hindi theory. Hindi ito expectation. Ito actual na pangyayaring sinasabi ng Diyos sa mga apostol at sa mga unang Kristiyano. Mas dali ninyo. Ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, be a witness to yourself. Ano yun? Hindi ang maraming marunong ayon sa laman ang tinawag. Hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag. Hindi ang maraming mga makapangyarihan ang tinawag. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang marunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan, yung mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga yung mga bagay na mahalaga, yung mga bagay na hinamak sa sanlibutan, yun ang pinili ng Diyos.
Kaya hindi parulungan yan para ikaw makakilala ng Biblia at pagkalooban ka ng Diyos ng pagkaunawa sa kanyang salita. Kailangan may pinag-aralan ka mataas. Hindi ho. Kung ganun, dapat huwag makaunawa ang mga apostol. Hindi nag-aral yung karamihan din eh. Hindi ang maraming marunong ang tinawag. Hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag ng Diyos. Ay ako nga, nagpapasalamat ako, di ako nakatapos ng high school eh. Kita niyo? Dahil siguro kung nakatapos ako ng high school, baka ibang bukas yung Panginoon. Kasi hindi ako lalapat doon sa nasa Biblia eh. Pag ako'y nakatapos ng high school. Sabagay, ayaw maniwala ni Manolo Fabis na hindi ako nakatapos ng high school. Pero talaga hindi ako nakatapos ng high school. Miski yung fiscal doon sa korte sa Pampanga, ayaw maniwala ako na hindi nakatapos ng high school. Problema na nila yun. Ako hindi ko problema yun. Basta sinabi ko yung totoo na hindi ako nakatapos ng high school. Para ako, siguro, huwag akong kasi kung ang tao, pag masyado ng marunong ang tao, mga kapatid. Minsan yung tao, kung pag marunong na, palalo na, ako nilala sa Diyos, nagkakaroon ng kurtina ng isip. Pakinggan niyo sa unang Korinto. Kapitulo 1, may kurtina eh. Pagka may masyadong marunong, may kurtina na, hindi na makaunawa ng bagay ng Diyos. Sapagkat yabang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kita nyo, yamang hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Yung karunungan pansanlibutan, paraan yun para wag makilala ng tao ang Diyos eh. Kaya kung sino pa yung mga huwes, mga magistrado, sila pang walang paniniwala sa Biblia at sa Diyos. Bakit? Natutupad yung sinabi ng Biblia. Yamang sa ang karunungan ng Diyos, sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan, hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos. Dahil sa kanyang karunungan, minarapat ng Diyos na iligtas ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Bakit? Tuloy sa 19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Sabi ng Diyos, iwawalat ko ang karunungan ng marunong. At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Hindi na ako mabait yun, ang bait pang tao. Kung bait kayo kaya, mabait ka nga pang tao lang. Marunong ka nga pang sanlibutan lang. Sabi ng Biblia, ano ang pisang talatan sinabi mo? Gaya ng nasusulat, sabi ng Diyos, iwawalat ko ang karunungan ng marunong. Isasawala ko ang kabaitan ng mga babait. Ano sabi niya sa 20? Saan? Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Kaya yung mga nag-aaral-aral dyan sa eskwela, sa Biblia, marunong daw sila, marunong Greek, marunong Hebrew, marunong sila ng theology. Ilain yun lahat yun. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Yung pinakamataas ang pinag-aralan sa theology, yun ang iharap niyo sa akin. Nakikita niyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na ang sabi ng Diyos, iwawalat ko ang karunungan ng marunong. Asan ang mga eskriba? Asan ang mga marunong? Nasaan ang mga mapagmatid ng sanlibutan ng wika ni Pablo? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? O ano katunayan, yung mga marunong sa sanlibutan ay mga mangmangyan sa Diyos. Pakinggan nyo, diyan pa rin sa Korinto, 2:6. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di itinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Alam mo yung mga pinuno ng sanlibutan ito, ng ika ni San Pablo, hindi nila nakilala yung karunungan ng Diyos. Kasi kung nakilala sana nila, di itinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. At pinako si Kristo sa krus. Yung mga pinuno ng sanlibutan, kagaya ni Pilato, ni Herodes, puro bobo yun. Bobo lahat yun. Walang kahit isang marunong doon. Sapagkat nagsasalita ang wika kami ng karunungan, sabi ni San Pablo. Hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mga kapangyarihan ng sanlibutan ito, sapagkat ang mga ito'y mga uwi sa wala. Ito naman pa uwi sa wala eh. Di ba marunong si Marcos? Asa na? Yung karunungan ba niya pinakinabangan niya? Pakinggan mo nga yung mga tao lang sinasabi kung hindi magnanakaw si Marcos eh. Bakit? Kababayan ko yun. At alam ko naman hindi magnanakaw yun eh. Pero meron mang nagnakaw, hindi si Marcos. Hindi ko pinagtatanggol si Marcos Pero pinatutunayan ko sa inyo, gano'n mang karunungan tao, yung kanyang karunungan na uuwi sa wala.
Yun ang sabi ng Biblia. Kaya ang sabi ni Pablo, nagsasalita kami ng karunungan. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mga kapangyarihan ng sanlibutan ito sapagkat ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Versikulo 7. Yung karunungang itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Versikulo 8. Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, di itinakaw sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung kilala sana nila, hindi napako si Kristo sa krus. Eh bakit napako? Bobo yung nagpako. Hindi naintindihan yung karunungan ng Diyos. Kaya alam nyo yung karunungan ng sanlibutan, pag mamalaki mo ba yan? Dahil marunong ka, alam mo na ang Biblia. Labag sa Biblia yan. Kasi ang sabi ng Diyos sa Biblia, ito ipinagkakaloob. Kung sino gustong pagkalooban ng Diyos, gano'n ang Diyos eh. Wala naman makaka-question sa kanya eh. Maawa ko sa gusto kong kawaan, sabi ng Diyos. Basa. Sa isang talata ng Exodo ba yan? Sige, basa. Naaawa ako sa gusto kong kawaan. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Basa. At kanyang sinabi, aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban. May makaka-question ba ron? Magkakaloob ako kung sino gusto kong pagkalooban. Ano pakialam mo? Ha? Kung pwede ka ba tumila sa langit? Eh, Diyos, ba't ako hindi mo nang bigyan ng pakaloob? Aba? Yun ang sabi niya, priority niya yun eh. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Kung sino gusto niyang bigyan, bibigyan niya. Wala kang pakialam. Tama o hindi? Ikaw man eh. Tao ka, meron ka. Di ba kung kanino mo gusto mo ibigay, pwede mo ibigay yung pag-aari mo? Tama ba o hindi? Walang question sa'yo pagka ibibigay mo. Yung pag-aari mo, walang batas na nagbabawal. Ibigay mo yung pag-aari mo. Ang masama, ang bawal sa batas, kunin mo yung pag-aari hindi sa'yo. Yun ang bawal. Pero, yung pag-aari mo, ibigay mo kahit kanino, walang question sa'yo yung batas. Ano sabi ng Diyos? Ako'y magkakaloob ng kaya kaloob sa kanino mang gusto kong pagkalooban. Tuloy. At ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. Sabi ng Diyos, nagmamaawain ako sa gusto kong kaawaan. Pagkakalooban ko, ang gusto kong pagkalooban. Okay ngayon, pagka ang dating yung kaloob, pagka magkakaloob, mas lamang na tayong mga tanga. Mas lamang na yung mga bobo sa sanlibutan. Diba? Tayo kayo? Mas lamang na sa kaloob ng Diyos, yung mga api, yung mga hinamak, yung mga walang halaga sa sanlibutan. Eh yun ang sabi ng Biblia, pinipili ng Diyos yung mga bukha sa sanlibutan, yung mga mangnaw, yung mga hinamak, yung mga mababa. Oh, yun ang pinipili ng Diyos. Kaya mas nakakalamang ako sa kanila eh. Marunong sila ng English. Tama. Ako, di ako marunong masyado, kapi-kapiraso. Nagbabaon ako, kapi-kapiraso. Pag naubusan, wala na. Pero, yung nalaman ko sa Biblia, hindi nila alam. Kahit ni Cardinal Sinta. Yung nalaman ko sa Biblia, hindi nila alam. Kahit ni Cardinal Sinta. Kung gusto niyo, subukan niyo. Niyayain niyo si Cardinal Sinta, mag-usap kami sa Biblia. Oo. Patunayan niya, marunong naman siya ng Latin, ng Grego, ng Hebreo. O, di patunayan niya yung kanyang ginagawa'y tama. Patutunayan ko yung ginagawa ko'y tama. Kung sino mas talagang paniniwala sa tao. O, patunayan nila yung kanilang paniniwala ay tama. Patutunayan ko yung paniniwala ko'y tama. May mamili ang tao. Pero hindi natin hahatulan si Cardinal Sin. Hindi kagaya nung ginawa sa akin ng isang paring Katoliko. Kasi na, ayaw ko ikang kausap si Soriano, hindi naman ikaw marunong Latin yan eh. Gusto niya na marunong ako Latin. Eh, sabi ko, sabihin mo ako, marunong ako. Marunong din ako Latin, kapi-kapi na doon. Pagka pinag-aralan, ba't hindi mo malalaan yun? Eh, doon sa Pampanga, nagsasalita ako ng Tagalog, minumura ako ng pastor na Kapampangan eh. Sabi ko, kung maghanda ka, bigyan mo ka ako ng sambuan, at kakausapin kita ng Kapampangan. Ha? Nagbasa ako ng Kapampangan Biblia. Bandang huli, yung Kapampangan alam ko, hindi alam mo talagang Kapampangan eh. Eh, malalim mo Kapampangan sa Biblia. Oh. Kaya natuto ako kung may loobin, eh kaya kung sasabihin nila, kailangan ng pakaligtasan, eh, matuto ng Latin, mag-aaral ako Latin, ba't hindi? Kastila, kung kailangan matuto Kastila, mag-aaral ako. Kung kailangan nyo. Kagaya nung sabi nung si Almeida, ang tama raw Biblia, English. Yung daw Tagalog, kakapahamak daw yun. Kawawa lahat ng Tagalog. Walang maliligtas. Dahil ang tama lang daw, yung Latin na Biblia, yung English na Biblia. Isa na naman kalokohan yun. Yun daw lang ang Latin. Yun lang daw ang tamang Biblia, yung English na King James. Ang tanong ko sa'yo, yung Kastila Biblia, mali? Kaya sinasabi mo lang yan, dahil ikaw ang alam mo lang yung English, at di ka marunong ng Tagalog, di ka marunong ng Latin. Meron ganun mga tao eh. Pero, kung ang pag-uusap partida sa kaligtasan, mas malaki partida natin, mga kapatid. Bakit tayo may partida? Eh, kasi ano tayo eh? Tayo mga mangmang walang pinag-aralan. Mas malaki ang chance na pagkalooban ng Diyos yung mga walang pinag-aralan. Meron bang patunay sa Biblia
na mas malaki ang chance na pagkalooban ng Diyos yung mga walang pinag-aralan at walang karunungan pansanlibutan? Basa sa 11:25 ni Mateo, ganito po ang ating mababasa. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol." Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus mismo, sa Ama, nung nananalangin siya, nagpapasalamat ang wika ko sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Inilihim mo ang bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Hindi ba tayo yung matalino? Abogado eh. Sino abogado dyan? Huwag naman kayo magagalit. Yung mga doktor. Dito hindi yata si doktor eh. Si doktoran dito. Huwag kayong magagalit. Sabi ng Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Kanino ibinigay? Tuloy. At ipinahayag mo sa mga sanggol. Kita nyo? Kung sino yung pantas at matatalino, abogado at mga huwes, sila ang walang malay sa salita ng Diyos. Pero ibinigay mo sa mga sanggol. Sanggol. Yun ang binigyan. Nung mabasa ngayon ito ng mga bobo rin sa Biblia, ikaw yung mga bata, yun ang binigyan. Alam mo yung binigay sa bata? Uha! 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 Kaya alam mo sabi nung nasa Cavite, kaya ang pangalan ng Diyos, Uha! Ha? Malaki ano man? Malaki tupak sa ulo. Kasi ganito, sabi niya, no? Pag wala kang malay, talaga makumbisi ka. Lahat ng sanggol, pakinggan mo. Maging Japanese, maging Chinese, maging Filipino, maging Bisaya, maging Ilocano, kung umiyak ka, Uha! Uha! Kaya UHAH, Uha, yun ang pangalan ng Diyos, ibinigay sa mga sanggol. Kaya ngayakak ako, ang kapal ng pagmumukha, no? Saan mo kinuha yan? Saan ba tayo yan? Ang pangalan ng Diyos ay Uha. Ha? Nakakita kasi siya sa Biblia ng salita ni Kristo na nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi mo ito yung pinagkaloob sa mga pantas at matatalino, ibinigay mo sa mga sanggol. Mga sanggol ang pinagkalooban ng Diyos. Ang tanong, sino sanggol? Ha? Basta ba pagkasanggol sanggol na maliit na uha-uha, yun ang kahulugan? Pakinggan nyo nga sa 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ayun, ang tinatawag ka na sa Biblia sanggol, yung tumatanggap ng gatas, yung wala pang karanasan sa salita ng katwiran. Yung bago-bago pa lang nakikinig. Kumbaga, para kayo. Halimbawa, si kapatid na ilang taon na ho kayo. O si Senta, bago pa lang siya nakikinig na salita ng Diyos. Sanggol pa lang ito. Wala pang karanasan sa salita ng katwiran. Pagka bago ka pa lang sa salita ng katwiran, noong ka lang nakarinig ng Biblia, you are considered as a sanggol. Ha? Pakinggan yung katunayan sa unang Korinto 3:1, ganito ating mababasa. Patuloy sa 3. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. O, anong klaseng sanggol? Sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo. Pinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo wala pang kaya noon. Kita nyo? Hindi ako makapagsalita sa inyo ng tulad sa nasa espiritu, sapagkat kayo mga sanggol pa kay Kristo. Kinakandili ko kayo, sabi ni Pablo, ng gatas, hindi ng lamangkati, dahil wala pa kayong kaya eh. Kaya yung bago-bago pa lang kay Kristo, tinatawag yan na sanggol. Ngayon, ang tanong, sino sanggol yung pinagkalooban? Yung salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, inilihim mo sa mga pantas at matatalino, ipinahayag mo sa mga sanggol. Sino sanggol? Yung bago pa lang kay Kristo? O yung sanggol na uuha-uha? Anong sanggol ang pinagkalooban? Pakinggan nyo sa Roma, ganito ating mababasa. Sa kapitulo 16. Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Ayun, yung mga taong musmos sa kasamaan. Mga sanggol sa kasamaan. Babes, ang sabi sa wikang English. Mga sanggol sa kasamaan. Yun ang pinagkakalooban ng Diyos. Yung mga taong hindi maiitim ang budli. Ibig mo sabihin, Mr. Suliano, yung maraming makararang ngayon, maiitim ang budhi. Hindi ako may sabi ang Diyos. Tingnan nyo. Sa Daniel 12:9. Ito ating mababasa. Pagka hindi alam ang salita ng Diyos, tandaan nyo, may kaulugan yun. Basta tayo. At sinabi niya,
Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, Mm. sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Kita nyo, wala sa masasama na makakaunawa. Sabi ng Diyos, saradong salita yun. Tagang mangaral masama, hindi pagkakalooban ng Diyos na unawa sa salita ng Diyos. Sarado na eh. Wala sa masasama na makakaunawa. Meron ba makakaunawa sa masasama? Eh pagka hindi nakakaunawa, ano ibig sabihin? Masama. Wala sa masasamang makakaunawa eh. Kaya kahit kay bait-bait mo sa paningin ng tao, ano? Walang maipin ka sa'yo. Banayad na banayad ka mag-sermon. Lagi kang nakangiti. Hallelujah, praise the Lord. Eh bobo ka sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, masama ka sa Diyos. Kasi hindi niya pinagkakaloob yun sa mga tao. Masasama eh. Pinagkakaloob niya yun sa mga sanggol sa kasamaan. Ang sabi sa Biblia. Ang ipinagkaloob ng Diyos sa mga sanggol ang kanyang salita. Yung taong hindi masyadong talamak ang kasamaan sa budhi. Yung taong nakita ng Diyos ang puso na hindi swatang, hindi malupit, hindi mapang-agrabyado ng kapwa. Yung taong nakita ng Diyos na malinis ang puso, yun ang paglalagyan niya ng kanyang salita. Kasi yung salita ng Diyos, malinis yun eh. Ikaw ba, Diyos, lalagay mo sa marumi yun? O, kayo, iinom kayo. O, maraming mga baso, nagtambak sa lababo. Yung bang paglalagyan nyo ng inumin? Eh, marumi eh. Eh, alin ang kukunin mo? Kahit yung tasa, hindi inuman yun. Ano, tasa yun eh. Pero kung mo yun ang malinis, yun ang sinatawag mo sa grito. Kasi dahil yun ang malinis. Ganun ang Diyos. Ha? Kahit na halimbawa, sabihin mo pa, yung tao na yun ay hinamak. Kahit na yung tao na yun walang karangalan, ay nakita ng Diyos yun ang malinis ang puso. Yun ang lalagyan niya. Yun ang hanapin niyo sa Pilipinas. Yung taong may malinis na puso na pinaglagyan ng Diyos ng kanyang salita. Bakit? May patunay ba tayo? Yung salita ng Diyos, hindi basta-basta inilalagay kahit kanino. Pakinggan niyo sa ikalawang Timoteo 2, versikulo 2. At ang mga bagay na yung narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Kanino ho ipagkakatiwala? Hindi kang narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo rin sa taong tapat. Yung tapat. Yun ang nilalagyan ng Diyos na kanyang salita. Yun ang pinagkakalooban sapagkat ang sabi rito sa talatang binasa natin, hindi matatanggap ng lahat ang salitang ito. Maliban yung pinagkalooban. Sino yung pinagkakalooban? Yung malinis ang puso, yung tapat. Siyempre, kung alin yung malinis, yun ang lalagyan mo. Kung baga sa lalagyan eh. Basa. Sa ikalawang Timoteo 2, ganito ang ating mababasa sa 19. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. O, kita nyo, kilala ng Diyos yung mga kanya. May tatak nga eh. Ano ang tatak? Tuloy. At lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Kaya yun sa Diyos, lumalayo sa katarantaduhan yun. O anong sabi nyo? Sa 20. Tatapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pila, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. Ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kita mo? Sa isang malaking bahay, di ba totoo yung halimbawa ni St. Paul? Sa isang malaking bahay, maraming sisidlan. May pilak, may ginto, may kahoy, may bato. Kung alin man ang wika ang malinis sa mga ito, siyang sisidlang ikapupuri, pinakabanal, karapat dapat taglagyan at gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kaya alam niyo yung taong lalagyan ng Diyos ng salita, tinitingnan ng Diyos yung puso no. O, pag nakita ng Diyos, wapang ka pala, hindi ka lalagyan sa salita ng Diyos. Makakaalam ka ng Biblia, magbabasa ka eh, paunti-unti. Ha? Pero para ipagkaloob sa yung bulto-bulto ng Diyos. Iba kasi yung bulto-bulto kaysa sa pulot-pulot eh. Meron din naman si Eddie Villanueva eh. Pulot. Napulot kay Jimmy Swaggart yung sinasabi ni Villanueva. Di ba? Yung sinasabi ni Crisologo, di ba napulot din yun sa mga Amerikano? Oo. Yung sinasabi ni Mike Velarde, napulot din yun. Yung sinasabi ni Almeida, napulot sa mga Pentecostal sa Amerika. O, yung mga sinasabi ng mga pastor dito sa Pilipinas, pinulot. Ako, kayo naman ang humatol. Ako ba yung sinasabi ko, napulot o hindi? E paano ko mapupulot yun? Laban sa kanila lahat yun. Saan ko pupulutin yun? Ayun, hindi ko napulot yun. Kakontra nila lahat yung sinasabi ko eh. Paano ko napulot yun sa kanila? Pero sa kanila, may pruwebang nagpulutan sila. Para sila sinasabi, nagpupuri sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Ayun, yun. Pero sila mo.
Ganon. Papanoorin niyo lahat ng programa sa TV kundi ganon. Ganon sila lahat. Pareho sila healing, ha? Miracle, tingin tao. Yan, pareho sila, napulot lang. Hindi sa Diyos nang galing. Kasi yung sa Diyos, pinagkakaloob yun eh. Kung sino makita ng Diyos na malinis, lalagyan niya ang puso ko ng salita. Ang tanong, sa Pilipinas ba'y may posibilidad na maipagkaloob ng Diyos ang kanyang salita? Yan. Yun ang ating tanong. Kung idamay na natin ang ating bansa, nagkakaloob pala ang Panginoon Diyos. Ang Diyos nagkakaloob ng kanyang salita para maligtas ang tao. Ang tanong, sa Pilipinas ba mayroon kayang pagkakalooban ng Diyos? At paano makikilala kung may ipinagkaloob na nga ang Diyos sa bansang Pilipinas para pagmula ng kanyang mga salita? Bibigyan ko kayo ng isang maliit na halimbawa, mga kapatid. Ano? Ang Pilipinas kasi, isang bansang maliit eh. Naniniwala kayo maliit ang Pilipinas? Naniniwala ko kayo? Naniniwala kayo ang Pilipinas api-apihan? Inaalipin? Tama o hindi? Kaya nga yung ating national anthem, sabi ko nga sa inyo, may hinanakit pa eh. National anthem lang, yung hinanakit eh. Ang ligaya na may mga api, ang mamatay ng dahinso. Ba't hindi kayo tumindig, ha? Diba? Pagkaraw may mga api, kasi pawati na lang ang mga api Pilipinas eh. Kaya ang dahil naman namatay na Pilipinas dahil sa pang-aapi ng kapwa, tao. Nung nang api ng Hapon, inapi tayo ng mga Hapones. Inapi tayo ng Kastila. Inapi tayo ng mga Koreano, kasama ng mga Hapon, ng panahon ng Hapon, ng mga Koreanong pakawala. Yung ating mga anak, binabayoneta. Ihahagis daw yung mga bata ng panahon ng Hapon, sasaluhin ng bayoneta. Gagahasain yung babae, tapos hahatiin ng katawan mula sa ibaba pataas. Ganyan kalulupit ng mga Hapon na yan. Huwag naman kayo magagalit mga Hapon, mga tinamaan kayo ng magaling. Talagang yung kalupitan na ipinakita nyo sa aming bansa. Kaya ito Pilipinas, api-apihan eh. Kaya kung tayo inapi, maliit na bansa, may chance ba tayo maligtas? Baka naman pati sa Diyos, apihin tayo. Ganun ba? Ganun bang pang-aapi ang Diyos sa atin? Pakinggan nyo. May chance ba tayo maging dapat sa Diyos itong maliit na bansa? Sa Deuteronomio Kapitulo, Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayong marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Nung piliin ng Diyos ang Israel, hindi ang naging pamantayan niya o kriteria yung malaking bayan. Maraming tao, maraming marunong, hindi. Sabi ng Diyos kay sa Israel, pinili ka ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay malaki. Kundi ikaw ang pinakamaliit sa lahat ng bayan. Doon sa panahon na yon, meron ng 7 bayang nakapaligid sa Israel. Yung Cananeo, yung Hibiseo, yung Hebeo, yung Periseo, yung Girgiseo, yung Cananeo, yung Hiteo, yung Filisteo, saka yung Ehipsyo, mga Ehipsyo. Napakalalaking bansa nun. Pero ikaw pinakamaliit, pinili ka ng Diyos. Ayan. Ngayon, ang Pilipinas, may chance bang mapili? Verse 15 ng Ecclesiastes, pakinggan. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Ayun, yung nangyari sa nagdaan, nangyari na yun. Pero hinahanap uli ng Diyos yung nakaraan na. Kaya nung araw, pinili ng Diyos maliit na bansa. Sa ating panahon, may pag-asa tayo, maliit tayo eh. Maliit itong bansang Pilipinas eh. May pag-asa tayo sa kaligtasan. Meron ba tayong patutuo sa Biblia? Pakinggan nyo sa Ecclesiastes 9:15. Ganito at 14 muna. Nagkaroon ng maliit na bayan, at iilan ang tao sa loob niyaon. At may dumating na dakilang hari laban doon, at kumubkob, at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. May nasumpungan nga roong isang bukhang pantas na lalaki, at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang bayan. Ito nyo, ang kaligtasan nasaan? Nandun sa maliliit. Yung maliit na bayan. Kakaunti lang ang tao roon. Meron pang dumating na isang dakilang hari. Nagtayo ng malalaking tanggulan laban doon. Hindi talaga api-apihan yung bayan sa pagsasalarawan ng Biblia. Pero kung meron na kang nakita rin sa bayan na yon, isang dukha, mahirap, pantas na lalaki. Matyak, hindi si KRD yun, bilyonaryo siya eh. Hindi rin si Cardinal Simon. Yung sinasabi sa Biblia sa kanyang paghahalimbawa ng kaligtasan, may nasumpungan na doon sa maliit na bayan na yun, isang dukhang pantas na lalaki. Dukha pero pantas, matalino. Kanyang iniligtas ng kanyang karunungan ang bayan. Ayan. Kaya ang kaligtasan, nasa maliliit. May chance ba tayo mga kapatid?
Meron lahat ng chances nasa Pilipinas eh. Maliit lang tayong bayan eh. Inaapi pa. Oh. Basta may makikita lang sa Pilipinas na dukha at pantas na lalaki, meron kang kaligtasan. Eh, sino yung lalaki na yun? Na dukha pero pantas. Pakinggan niya sa isang talata ng Kawikaan 3:13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Ano ang sabi ng Biblia? Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Ang tinutukoy mo palang tao na po pwedeng maging kasangkapan sa pagliligtas, yung taong nakakasumpong ng karunungan, yung taong nagtatamo ng kaunawaan. Ibig sabihin, may karunungan, may kaunawaan, may unawa, may understanding sa salita ng Diyos. May karunungan mula sa Diyos, kaloob ng Diyos. At paano nyo maiintindihan kung alimbawa ang isang tao may kaloob? Kasi masama namang diretsahin ko sa inyo, sabihin ko, siya yun, ako yun, ha? Ako! Ako, hindi mo ganun yung mga sugo ng Diyos eh. Yung mga sugo ng Diyos noon eh, ayaw nga, hindi nga nila matanggap na sugo sila eh. Minamaliit nila. Sabi kay Moises, halika ngayon, susuguin kita kay Paraon. Sabi ni Moises, Panginoon, paano mo ako susuguin? Eh, hindi ako marunong magsalita. Sabi ng Diyos kay Moises, sino ba gumawa ng bibig ng tao? Hindi ba ikaw akong Panginoon? Sino gumawa ng pipi, ng bulag, ng bili? Hindi ba akong Panginoon? Umayo ka! Sasabihin ko sa'yo kung anong nararapat mo sabihin. Ano? Eh kasi Moises, di niya matanggap na siya susuguin. Minamalit yung sarili. Yun naman mga mangaral ngayon. Ako, man of God! Sabi ni Almeida. Sabi naman ng isa, ako ang anghel na umakyat sa hagdanan ng Megamall. Agawan sila, ako lang ako ha. Ganon. Eh ako, ayoko pumarit doon sa mga yun. Bayaan nyo na lang ang Diyos ang magsalita, kayo nang maglapat kung kanino nalapat. Ang sabi, yung taong nakakasumpong ng karunungan, mapalad yun. Yung nagtatamo ng kaunawaan. Paano mo matidistinguish? Yung taong may karunungang kaloob ng Diyos. Pakinggan nyo sa 21, 13, 14, 15 ng Lucas. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Ito ang pruweba. Ito ang ebidensya. Ito ay magiging patotoo sa inyo. Kanino? Sa mga ngaral. Sinasabi kasi ito sa mga apostol eh. Ito ay magiging patotoo ko sa inyo, ang wika ng Panginoon. Anong sabi niyo sa patotoo? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na wag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Kita mo yung patotoo ni Kristo? Yung kanyang mga ngaral hindi nag-iisip ng sagot? Mahirap yun. Tingnan nyo, huwag mo isip kung ano yung sasagot nyo. Bakit? Tuloy. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Kita nyo? Yun ang patotoo ni Kristo. Na yung tao na yun, may karunungan. Ano yun? Bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong kaalit. Lahat ng kaalit, walang mananalo ron. Yun ang sinasabi ng Biblia. Gusto niyo makita yung tao na binigyan ng Diyos ng karunungan? Walang mananalo sa karunungang nandun. Bibigyan ko kayo ng karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaaway. Lahat ninyong kalit. Hindi kayang talunin yun eh. Yung karunungan nun. Ang gaya ni San Esteban, pinatay na lang nung hindi sila manalo kay Esteban. Diskusyon si San Esteban, ang kadiskusyon, 7 yata kung 8. Hindi nanalo, pinatay si Esteban. Walang mananalo sa karunungang nandun. Bibigyan ko kayo ng karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaaway. Lahat ninyong kalit. Hindi kayang talunin yun eh. Yung karunungan nun. Ang gaya ni San Esteban, pinatay na lang, hindi sila manalo kay Esteban. Diskusyon si San Esteban, ang kadiskusyon, 7 yata kung 8. Hindi nanalo, pinatay si Esteban. O, ganun din naman ang ating Panginoong Jesus. Hindi sila manalo sa diskusyon, pati yung matatandang hukluban na nandun sa templo. Eh, bata lang siya. Eh, kasi yun ang patotoo ng Diyos eh. Pag binigyan ka ng Diyos ng karunungan, walang uubrang manaig sa'yo. Hindi ka pananaigan ng iyong kaaway. Pagka ang pag-uusap ay karunungan ng Diyos na nasa Biblia. Anong katunayan mga kapatid? Na yung karunungan na yan, yung pagkaunawa sa salita ng Diyos, yan ay ipinagkakalob, di nakukuha ng tao sa sarili yan. At pag meron ka yan eh, yung iba wala. Napapatunayan mo nga sa'yo dahil wala yung iba eh. Pakinggan mo sa Marcos 4, ganito ating mababasa sa 11. At sinabi niya sa kanila,
sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Palabas. Datapwat sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Kita nyo? Sa inyo, sabi sa mga apostol, sa inyo pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa labas, talinghaga, Upang kung magsitingin sila'y makakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y makarinig at huwag makaunawa. kita nyo, sa labas, nakikinig sila, walang unawa, titingin sila, hindi makikita nila, hindi nila mamamalas. Kaya itong Biblia, ako tinitignan ito araw-araw, Bible study. Bible study, Bible study ng Bible study, hanggang ngayon, study pa rin. Pakinggan nyo, sa ikalawang Timoteo. O nakakita na kayong Bible graduate na sila? Hanggang ngayon, Bible study pa rin sila. They are all studying. Basa. Na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Nag-aaral ba? Ay, study nga, oh. Laging nag-aaral. Kailan pa na hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan? They will never arrive to the knowledge of the truth. Palagi silang nag-aaral. Aral ng aral, aral ng aral. Bible study, umaga, gabi, hapon, tanghali, ating gabi, overnight prayer meeting, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo, aral ng aral. Hanggang ngayon, puro bobo. Bakit? Aba, pangalan lang ng iglesia, hindi alam kung alin yung tama eh. Meron nilagay yung iglesia, Church on the Rock. Paano ba yung Ram on the Rock? Yung Church on the Rock. Pangalan lang ng iglesia, hindi alam kung anong gagawin eh. Hindi alam kung ano pangalan sa kanilang samahan eh. Yun ang patutuo ko sa inyo, mga kapatid, na hindi lahat na nagbabasa ng Biblia napagkalooban ng Diyos. Pero makikita mo kung sino may kaloob. May dalang karunungan yun eh. Tanungin mo yan, hindi nag-iisip, sumasagot na. Yan sabi ni Kristo. Huwag kayo mag-isip kung ano yung sasagot niya. Bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutunan man ang lahat ninyong kaalik. Kaya pag may karunungan, dala-dala, yun ang hanapin nyo mga kapatid. At yun ang magpapasimula ng katuwiran sa isang bansa. Yung taong nagtamo ng karunungan, nakasumpong ng kaunawaan. May unawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Pag meron nun, kahit kanino matupad yun, doon na samahan nyo. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid dito, pag may nakita kayo mga kapatid, mas maliwanag ang aral kaysa sa atin, yayain nyo ko, sasama ko doon. Pag may mas maliwanag, pero pagka walang mas maliwanag, dito muna tayo. Pero pag may mas maliwanag, yayain nyo ko, huwag mo kong iiwan. Sama nyo ko ba? Gusto ko rin maligtas kung meron yung ganung taong nakasumpong ng karunungan. Ngayon, hindi siguro ko naiintindihan ng iba, eh di hindi ka pa pala isa nakakatiyak kapatid na Suryano dyan sa iyo. Tanong ko naman sa iyo, sino ba namang mga ngaralan narinig mo magpapaputol ng lalamunan kundi ako? Kung yung lalamunan ko ipapuputol ko, ba, ibig mo ba sabihin eh, wala ka kwenta-kwenta yung lalamunan ko? Eh, isa lang ang lalamunan mo eh. Yung daliri ng kamay mo pa, pwede mo paputol, bukay ka pa. Pero pag yung lalamunan mo naputol, umuri, SDS, kansar. Ano pa ibig ko sabihin? Kaya kung nga pinapaputol, sigurado na ako eh. Kaya lang, binibigyan kita ng benefit of the doubt. Baka naman sabihin mo, nagmamataas ako. Ay sabi ko, maghanap ka. Pag nakakita ka, sasama ko. Pero talaga, ang paniwala ko, wala ka lang makikita. Mas maliwanag dito. Eh, sinubukan ko na eh. Nasubukan ko na. Simulan na po nating himayin ang video mga kaibigan at ating talakayin kung ano ang mga mali na naituro ni Brother Eli Soriano mga kaibigan. Dahil alam ko karamihan sa pumaparito, meron silang nakahandang gustong liwanagin kaya sila nagsasadya. Kasi yung isang nakilala ko dun sa Maynila, sabi niya, alam mo brother, kaya ako hindi na ako pumupunta sa inyong yung exposition. Bakit ho? Eh, wala naman akong tanong, nasasagot na yung tanong ko sa TV. Eh, magbibiyahe pa ako, delikado pa lang ngayon, tama na lang sa TV. Eh, di wala ho tayong personal meeting with each other. Eh, ba't kailangan ba yung binasahan ko siya? Ang binasa ko ito, Yamang may maraming mga bagay na isusulat sa inyo ay hindi ko ibig isulat sa papel at tinta. kundi Tatapwat, inaasahan kong pumaryan sa inyo na at makipag-usap ng mukhaan upang malubos ang inyong galak. iba yung kagalakan nung nakikita ng mukhaan face to face. Binasa ko sa kanya yon. Sabi niya sa susunod ka, babalik na ako. Pupunta na ako, sabi niya. Kasi, noon lang daw siya pumunta nung diskusyon, minsan. Eh sabi ko, mas maganda yung meron tayong meeting na personal. Kasi sa pamamagitan no, nagkakakilala tayo spiritually and personally. Mahalaga po yung kaya nga may gathering na sinasabi sa Biblia. Kung mayroong pagkakataon o chance sa kaligtasan ng Pilipinas, paano naman magkakaroon dito sa atin ng kaligtasan? Yan po ang agad nating simulan ngayong gabi. Ang paraan ng Diyos sa Biblia para magkaroon ng kaligtasan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas.
agad po nating puntahan ng pasimulan ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Ang ating pong unang katanungan ay, paano ba ang paraan ng kaligtasan para ang tao'y maligtas kahit saang bansa? Ano ang pangunahing hinihiling ng Diyos para ang tao'y magkamit ng kaligtasan? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 2:4. Ganito po ang ating mababasa. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayun. Ang kaligtasan po'y nasa knowledge of the truth. Siyang wika ang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Na ang lahat ay mga kaalam ng katotohanan. Mga kababayan, sa buong panahon po na aking pakikinig kay Brother Eli Soriano, ang katotohanan ito na binabanggit po sa binasa niyang talata ay hindi po sumagi sa isip niya na ang katotohanan pala na iyan ay ang tamang bautismo. Kaya lahat po yan na naanib sa MCGI, mga kababayan, ay ligaw na, sapagkat ang tamang bautismo po ang binabanggit ng talata na pinabasa niya kay Brother Willie Santiago na unang Timoteo 2:4. Basahin po natin, mga kababayan. Ganito po ang ating mababasa sa unang Timoteo 2:4, mga kaibigan. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Katotohanan po na ang Diyos ang may ibig na ang mga tao ay maligtas. Pero ano nga ba itong katotohanan na ito? Napakarami pong panahon, taon na nagturo ang Brother Eli Soriano, pero hindi sumagi sa isip niya ang katotohanan ito ay ang tamang bautismo na siya ang makakapagligtas ng bawat isa. Yan po yan. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Yan po. Kaligtasan po ang binabanggit po dito. Ang katotohanan na sinasabi po, nitong katotohanan naman upang maligtas ang mga tao ay tamang bautismo. Ngayon, napakarami pong nailigaw si Brother Eli Soriano dahil ang ibinigay sa kanya na unawa ay yung bautismo tungo sa kamatayan, na siya yung bautismong lubog sa tubig. Ang tamang bautismo, mga kababayan, ang nakakapagligtas sa atin. Dito po sa Church of God Born Again Christians ang nagbabautismo ng katotohanan iyan. Dito lamang po nagsimula. Tandaan po natin, mga kaibigan, wala pong ibang paraan tungo sa kaligtasan kundi ang tamang bautismo. Maliwanag po ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa isang paraang aksidente. Hindi tayo maliligtas because of our innocence o sa ating kawalang malay. Hindi tayo maliligtas dahil sa tayo kinaawaan ng ating kapwa-tao. Tama po. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lamang ng tamang bautismo. Yan po yung binabanggit po ng ating Panginoong Hesukristo na I am the way, the truth, and the life. Yung way po na yan, yung daan, ay ang tamang bautismo lamang. Hindi po nakukuha sa tsamba o kaya kaawaan ng mga ibang tao, mga kaibigan. Ito po yung binabanggit sa Efeso 2:8-9 at saka 10 na biyaya. Yan po yun, mga kaibigan. Kaya mangangaligtas ang mga tao dahil sa biyaya. Ito po ay ang tamang bautismo, mga kababayan. Ang maling bautismo na paglulubog sa tubig ay tungo po yan sa kamatayan, sa ikalawang kamatayan. Ang kaligtasan po ay nasa kaalaman sa katotohanan. Ang sabi ng Biblia, ibig ng Diyos, lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Alin po ba yung katotohanan dapat malaman ng tao na siyang ikaliligtas? Pakinggan nyo sa isang talata ng Juan 17 at 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan,
ang salita mo'y katotohanan. Yun po. Kung mayroon pong kaligtasang ipinangangako ang Diyos, yung kaalaman sa katotohanan ng nagbubunga ng kaligtasan sa tao, at ito po ay ang salita ng Diyos. Ang katotohanan dapat nating malaman para tayo maligtas, yung salita ng Diyos. Hindi yung haka ng pastor o yung kuro-kuro ng alinmang relihiyon. Ang katotohanan na dapat nating malaman, yung salita ng Diyos. Ang wika ng ating Panginoong Hesus, nung siya'y nananalangin sa Ama sa panahong bago siya pumalik sa langit, pakabanalin ng wika mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yung salita ng Diyos, ang katotohanan, ikababanal at ikaliligtas ng tao. Tama po ang sinasabi ni Brother Eli Soriano na katotohanan nga po ang ikaliligtas ng tao. Lahat po yan na makakasumpong ng katotohanan. Wala po tayong napakinggan na tungkol sa katotohanan tungo sa kaligtasan, kundi ang tamang bautismo, mga kaibigan. Wala po tayong narinig kay Brother Eli Soriano. Kaya, ang ibinigay po sa kanya na bautismo, simula nung nagsimula siya na mangaral, ay bautismong lubog sa tubig, mga kaibigan. Yan po ang hindi makatotohanan na bagay. Ang bautismo ngayon ng MCGI ay lubog sa tubig. Kasinungalingan po sila. Ang katotohanan po yan, yung tamang bautismo. Ngayon, mga kaibigan, maging matuklasan man nila lahat ang mga bagay-bagay, tumama man sila lahat sa lahat ng katuruan sa Biblia, ang katotohanan binabanggit po dito sa talata na binasa niya sa John 17:17. Ganito po yan: pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yung bautismo po na tama ay salita rin po ng Panginoong Diyos yan. Nagaganapin. Utos po yan. Yan po ang dakilang utos sa bagong tipan. Tamang bautismo, mga kaibigan. Akala po nila yung lubog sa tubig na ginawa ni Juan Bautista at saka ni Apostol Felipe ay tama. Mali po yun. Kasi nakasulat po sa Biblia na yan po ay tungo sa kamatayan. Nakasulat po diyan sa Roma. Ang paglulubog ni Juan Bautista sa Panginoong Hesukristo ay tungo sa kanyang kamatayan. Bakit po siya tungo sa kanyang kamatayan? Mayroon po kasing susunduin sa kalaliman ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang bibigay ng nagpapakita sa atin na yung bautismo sa tubig upang siya ay masundo niya ang mga nasa kalaliman. Dahil kung di po siya babautismuhan ni Juan Bautista ng tungo sa kamatayan, ay hindi po niya masusundo ang mga nasa kalaliman. Meron mo ba tayong pruweba na yung katotohanan lang ikaliligtas ay yun ang salita ng Diyos? Pakinggan niyo ho sa Santiago 1:21, ganito ating mababasa. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Alin ho ang makakapagligtas? Tanggapin ang wika ninyong may kaamuan ang mga salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya kailangan po para maligtas ang Pilipinas, makaalam ang Pilipino ng katotohanan. Para tayo makaalam ng katotohanan ay yun ang ating kaligtasan. At yung katotohanan dapat nating malaman, yun ang salita ng Diyos. Ito po ang katotohanan dapat nating malaman, mga kababayan, ang tamang bautismo. Yan po ay salita ng Diyos, mga kababayan. Andito na po sa Church of God Born Again Christians ang tamang bautismo. Yan lamang po ang bukod tanging nakalagay sa Bible na tanging paraan tungo sa kaligtasan. Ang bawat espiritu po yan, hindi po yan kaluluwa. Sapagkat ang kaluluwa po natin ay hindi natin maililigtas ito. Mamamatay talaga. Nakatakdang mamatay minsan yan. Meron po siyang pinabasa tungkol sa kaligtasan. I-analyze po natin ito. Yung James 1:21.
Yan, Santiago 1:21. Basahin po natin mga kaibigan. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan, o maglilinis po tayo, yung mga karumihan na mga gawa ng tao, dapat po iwasan natin. At ang pag-apaw ng kasamaan. Binanggit na po dito yung pag-apaw ng kasamaan. Lubog sa tubig po yan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Mayroon pong kalakip na salita, ang tamang bautismo, yan po ay tatanggapin. Ang salitang ito mga kababayan ay isa na dyan ang pangalan ng iglesia. Yung tamang pangalan ng iglesia na isinulat po sa Biblia. Yan po ay aking natuklasan din naman na ito na nga po yung Church of God, Born Again Christians. Yan po ang matatanggap. Kapag tinanggap mo po ang bautismo ng Church of God Born Again Christians, ay yung word na Church of God Born Again Christians ay matatanggap mo rin sabay na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaluluwa po ang ating nabasa dito, pero sa salin na ito mga kaibigan ay mali. Ang dapat po nakalagay dito sa halip na kaluluwa ay espiritu, sapagkat yun pong espiritu na itinanim sa ating mga puso, yun po yung tatanggap ng bautismo. Kaya pagka ang isang tao ay nabautismohan ng lubog sa tubig, yung espiritu po na yan ay napapatay. Napapatay po yung espiritu na yan. Subalit, may paraan po yan. Kapag nabautismohan ka ng bautismong lubog sa tubig, patay ang yung espiritu na nasa puso mo. Ngayon, kung magpabautismo ka naman ng bautismo na tama, ay bubuhayin naman yung patay na espiritu na nasa iyong puso. Yan po ay katotohanan mga kababayan. Huwag po nating isantabi o ipagbaliwala ang bagay na ito mga kababayan, dahil ito lamang po ang paraan tungo sa kaligtasan ng bawat tao. Tandaan po ninyo mga kababayan, bakit binubuhay ang mga patay? Bakit binabautismuhan ang mga patay? Mayroon pong samahan na nagbabautismo yung nalagutan ng hininga. Wala na pong paraan para mabawi pa yung naibautismo sa kanya nung siya nabubuhay pa. Nakasulat din po yan sa Biblia mga kababayan. Kung bakit binabautismohan ang mga patay, ang patay po dyan na taglay ng tao ay yung espiritu niya na sa loob ng kanyang puso. Yan po yung patay na binabanggit na bubuhayin ng tamang bautismo. Na dito lamang po sa Church of God Born Again Christians ang pinagkalooban ng tamang bautismo na iyan. Kahit magsaliksik po kayo sa buong daigdig, wala pa pong nagtuturo ng tungkol sa tamang bautismo na ito. Dito pa lamang po nagsimula. Yan po ang nagpapatunay sa pangako ng Diyos na dito sa silanganan magmumula ang kanyang pagliligtas. Nandito na po. Naihayag na po ng Panginoong Diyos ang tamang bautismo. Tandaan po natin ito. Bakit niya inihayag pagkamatay ni Brother Eli Soriano? Kailangan po kasi lipulin muna niya yung nagpapakalat ng katampalasanan na lubog sa tubig na bautismo bago lumabas ang kaliwanagan naman, yung katotohanan naman tungkol sa tamang bautismo naman.
Nababasa po natin dito sa Santiago 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan. Ayan po, maglilinis po tayo. Lahat ng karumihan. At ang pag-apaw ng kasamaan. Yan po yun. Pag-apaw ng kasamahan na kasamaan. Nakapalihim po dyan yung salitang pag-apaw, pagka inapawan, pag inilubog ka kasi sa tubig ay naapawan ka ng tubig. Kasamaan po ang binanggit dito, yung pag-apaw, kasamaan. Na, maliwanag po ha. Dito, mga kababayan, nagturo si Brother Eli Soriano ng kasamaan, pag-apaw sa tubig na bautismo. Pinatunayan niya ng mga apostol na ang pagtanggap sa salita ng Diyos, yun ang kaligtasan. Hindi basta naniwala ka kay Kristo, ligtas ka na. Ha? Naniniwala ka nga kay Kristo, hindi mo naman tinatanggap yung salita niya. Maliligtas ka ba? Pakinggan niyo ang sabi ng kasulatan sa pangungusap ng ating Panginoon Kristo, si Juan. Ganito po ang ating mababasa. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Kita niyo, ang nagtatakwil ang wika sa akin, sabi ng ating Panginoong Jesus, at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita. Yung palang hindi pagtanggap sa pananalita ni Kristo, pagtatakwil yung kay Kristo. Paano sasabihin ng born again, tanggapin lang si Kristo, ligtas na? Katotohanan mga kababayan na lahat ng born again na nagmula sa Amerika ay ligaw. Mali po ang kanyang mga aral, mga kaibigan. Mga born again na yan na napakarami. Mali yung aral at turo nila na hindi na daw kailangan ng bautismo at maliligtas. Yung pangalang born again mga kababayan ay yan po ay tama. Subalit maraming klaseng mga born again sa buong daigdig mga kaibigan. At ang Church of God Born Again Christians na ito ay dito po galing sa ating bansa. Sa Pilipinas po yan. Kaya yun pong binabanggit ni Brother Eli Soriano na mali mga born again, katotohanan po, napakarami pong born again groups na mali. Dito lamang po ang born again na nagtuturo ng tamang bautismo tungo sa kaligtasan. Tanggapin si Kristo, bobo naman sa sa salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga pananalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Kaya hindi sapat yung sumampalataya ka kay Kristo, ligtas ka na eh. Ni maging alagad, hindi ka pwedeng alagad kung basta ka lang sumasampalataya at hindi mo tinatanggap yung salita eh. Yung salita kasi ay kaliligtas eh. Pakinggan nyo, sa isang talata pa rin ng Juan, ganito nakasulat. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa kanya. Nagsisisampalataya na o hindi pa? Nagsisisampalataya na, ulitin mo. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa kanya. Ano sabi niya? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Sino yung mga tunay na alagad? Kung mananatili kayo sa aking mga salita, kung magkagayon. Kailan magkakagayon? Kung mananatili sila sa kanyang mga salita. Kung magkagayoy, kayo'y tunay na aking mga alagad. O how can you be an alagad or a disciple of Christ without knowing His words? Kaya ang sabi, sanctify them in the truth. Thy word is the truth. Ang katotohanan na yung salita ng Diyos, yun ang makapagbababanal at yun ang makakapagligtas. Wala kang kaalaman sa salita ng Diyos, mapapahama ka. Pakinggan nyo sa 4:6 ni Oseas, ganito ang ating mababasa mga kababayan. Ang aking bayan, Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. yun, pagka wala kang kaalaman sa salita ng Diyos, ang kahantungan mo, masira. Ang sabi ng Biblia, ang aking my people perished because of lack of knowledge. Lack of knowledge where? Lack of knowledge of the truth. And what is the truth? The truth is the word of God. Kaya ang ikaliligtas ng tao, malaman yung katotohanan. At yung katotohanan, hindi lang tanggapin si Kristo at sumampalataya, ligtas na. Ang pagsampalataya kay Kristo, kaalinsabay ng pagtanggap ng kanyang mga salita, ang innocence mo sa kanyang salita, ang kawalan malay mo sa salita ng Diyos at ni Kristo, magpapahamak sa'yo. Kasi hindi ka pwedeng maligtas na wala kang malay sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang ikaliligtas eh. Yun ang gagawin mo eh. Yun ang isa sa kabuhayan mo, yung salita ng Diyos. Yun ang ilalagay mo in actual practice para ka maligtas. Paano kang maliligtas kung di mo alam yun?
At paano ka nga maliligtas kung di mo alam yon? Tama po si Brother Eli, mga kababayan. Hindi niya alam yung tamang bautismo. Salita po ng Diyos iyan. Yan po ang dakilang utos number 2. Yan po yun. Ibigin mo ang iyong kapwa. Paano ba ibigin ang kapwa, mga kaibigan? Ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pagliligtas sa kapwa. Bautismuhan mo sila ng tamang bautismo, yan po ang utos ng Diyos. Yan po ang katotohanang salita. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Bautismuhan ng tamang bautismo upang maligtas. Yan po ang dakilang pag-ibig, dakilang utos. Ngayon, si Brother Eli Soriano, mga kababayan, ay hindi ipinaunawa sa kanya ang tungkol sa bagay na iyan. Madaldal, magaling. Napakarami niyang alam. Hindi lang tungkol sa Biblia, pati sa labas ng aklat na Biblia. Ang dami niyang pinag-aralan, mga kababayan. Subalit, hindi ipinasok ng Diyos sa utak niya ang tamang bautismo na ito. Yan po ang katotohanan binabanggit sa Biblia na kanyang tinatalakay. At pinaggagawa mo yung labag sa salita ng Diyos. Meron bang kaligtasan yung taong ang ginagawa labag sa salita ng Diyos? Meron bang chance ng kaligtasan yung taong nagpawalang halaga sa salita ng Diyos? Walang kaligtasan po ang nagtatakwil sa salita ng Diyos. Katotohanan po yan. Walang kaligtasan ang nagtatakwil ng tamang bautismo. Yan po ang katotohanan. Si Brother Eli Soriano, mga kababayan, ay itinakwil ang tamang bautismo. Itinakwil niya ang Diyos. Katotohanan po yan, mga kababayan. Ang sabi ni Kristo, ang nagtatakbil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga salita, mayroong hahatol sa kanya. Tanyo, hatol lang pupuntahan ng taong hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Kaya sa Pilipinas, para magkaroon ng kaligtasan, tandaan natin, mga kababayan, para magkaroon ng kaligtasan sa Pilipinas, matuto tayo ng salita ng Diyos. Malaman natin ang salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong ganito, paano sa Pilipinas ay malalaman at makikilala ang salita ng Diyos? Ano ang paraang sinasabi ng Diyos sa Biblia para yung kanyang salitang ikaliligtas ay malaman ng mga Pilipino? Pakinggan niyo sa isang talata ni Mateo sa 19 at 11. Ganito ating mababasa. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Yun pala naman Kung ang salita ng Diyos ay ikaliligtas, hindi naman pala lahat ng tao makakatanggap niyan Hindi mo pwedeng basta malaman yan sa sarili mo, kaparaanan. Ang sabi sa Biblia, hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, malibanan niyaong pinagkalooban. Kaya yung pagkatanggap at kaalaman sa salita ng Diyos, yan ay pinagkakaloob yan, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng kaloob? Tama po, mga kababayan. Hindi po ipinagkaloob kay Brother Eli Soriano ang tamang bautismo na ito. Hindi po sa kanya ipinagkaloob. Ang pinagkaloob po sa kanya ay ang maling bautismo na lubog sa tubig. Ayan po ay katotohanan. Kaya kung mapasadahan po ninyo ang video na ito ay mag-like at mag-subscribe po kayo nang sa ganun ay pwede po kayong makipagtalakayan sa akin at ating pag-aaralan mabuti ang tungkol sa salita ng Diyos na ito. Hindi mo pinag-aaralan niya sa eskwela. Yung mga mangaral ngayon, lalo na yung born again, pinagmamalaki. Tapos daw sila sa seminaryo, sa mga Bible school. Kung yan pinag-aaralan sa Bible school, hindi natatawagin niya na kaloob. Hindi ka matatanggap ito ng lahat ng tao, maliban yung mga pinagkalooban. Kaloob pala yan. Kaya sa Pilipinas, para may maligtas, kailangan may pagkalooban ng Diyos. Para malaman ng kanyang salita sa Pilipinas, kailangan meron siyang pagkalooban. Wala siyang pinagkalooban, hindi matatanggap yan.
Sabi ni Kristo, wala namang pasubali yun eh. Hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, liban niya ang mga pinagkalooban. O di hindi makukuha ng lahat yan. Sa eskwela, hindi. Anong katunayang hindi nakukuha sa eskwelahan niyang kaalaman sa salita ng Diyos at sa kaligtasan? Pakinggan niyo sa isang talata, ganito ang ating mababasa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nagtaka sila at napagkilala nila na sila'y nakasama ni Jesus. Kita niyo? Si Pedro at si Juan, na pangunahing apostol, na nangaral ng katotohanan, walang pinag-aralan. At mga mangmang. Ulitin nga natin. Para sinampal sa pagmumukha itong mga pastor ngayon, na nagmamalaki sila na tapos ng ministry school, tapos ng Bible school, tapos ng seminaryo, 11 taon. Kung nakukuha sa pagsiseminaryo yan, magsiseminaryo rin ako. Kaya ako nawalan ng loob magseminaryo dahil doon sa sinabi ni Kristo, na si Pedro at si Juan, pangunahing mga apostol, hindi pumasok sa seminaryo, mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang. Ulitin natin. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, Nakapag-grade 1 ba? Hindi nga eh. Walang pinag-aralan eh. Mga mangmang. Ngayon, baka sabihin na iba. Bakit? Nung naman ikaw, hindi pa uso eskwela. Sino nagsabi sa'yo? Bago sila lumitaw, mga apostol, uso na yung pag-aaral eh. Si Moises nga eh, tinuruan sa eskwela ng Ehipto eh. Bago pa dumating yung mga apostol, 2,000 taon pang mahigit. Bago dumating mga apostol, nauna si Moises. Kung si Moises, nag-aaral yun nung una eh, sa Ehipto. Nung hindi pa siya mangangaral, pinag-aaral siya nung anak na babae ni Paraon. Napakinggan niyo sa gawa ng mga apostol. Ganito ating mababasa. At tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. Kita nyo? Si Moises tinuruan sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. Hindi pwede sabihin hindi pa uso pag-aaral ng panahon ng mga apostol. So kaka 2,000 years before the time of the apostles, the prophet Moses, before he became a prophet, was instructed in all the wisdom of Egypt. Ang sabi dun sa Biblia. Naturuan siya ng lahat ng karunungan sa Ehipto. Kung necessity yung pag-aaral para ka ikaw maligtas, para malaman mo ang salita ng Diyos kung necesidad yung pag-aaral, dapat it is a must na ang mga apostol nag-aral. Pero ang karamihan tinawag ni Kristo mga apostol, pakinggan nyo kung ano mas marami. Sa 1 Korinto 1:26 patuloy sa 29, ganito ang nakasulat. sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, Ano yung pagkatawag? na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, Hindi ang maraming? hindi ang maraming may kapangyarihan, Hindi ang maraming? hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, Hindi. kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Tayo? Mas daleka ninyo. Hindi hypothetical ito ha. Ito hindi theory. Hindi ito expectation. Ito actual na pangyayaring sinasabi ng Diyos sa mga apostol at sa mga unang Kristiyano. Mas ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid. Be a witness to yourself. Ano yun? Hindi ang maraming marunong ayon sa laman ang tinawag. Hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag. Hindi ang maraming mga makapangyarihan ang tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang marunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan. Pinili ng Diyos ang mahihina sa sanglibutan upang hiyain ang marurunong. Si Brother Eli Soriano, mga kababayan, ay napakarunong, napakagaling na tao, mga kaibigan. Hindi po niya maipagkakaila na siya ay marunong. Binigyan po siya ng katalinuhan ng Diyos, mga kaibigan. Ngayon, madadaya po niya kayo kung maniniwala kayo na siya ay mahina. Ngayon, mga kababayan, nandito po ako ngayon. Mas mahina po akong dihamak kaysa karunungan ni Brother Eli Soriano upang hiyain siya sa kanyang mga itinuturong mali. Tandaan po ninyo yan. Yung mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga yung mga bagay na mahalaga. Yung mga bagay na hinamak sa sanlibutan, yun ang pinili ng Diyos. Kaya hindi parunungan yan para ikaw makakilala ng Biblia.
at pagkalooban ka ng Diyos ng pagkaunawa sa kanyang salita, kailangan may pinag-aralan ka mataas. Hindi ho. Kung ganun, dapat huwag makaunawa ang mga apostol. Hindi nag-aral yung karamihan din eh. Hindi ang maraming marunong ang tinawag. Hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag ng Diyos. Kaya ako nga, nagpapasalamat ako, di ako nakatapos ng high school eh. Pakita niyo? Dahil siguro kung nakatapos ako ng high school, baka ibang bukasyon ko ngayon. Kasi hindi ako lalapat doon sa nasa Biblia eh. Kapag siya daw ay nakatapos ng high school, hindi daw lalapat sa kanya ang nakasulat sa Biblia. Na mahina po ba? Mali. Lumapat po sa kanya ang nakasulat sa Biblia na ikakalat muna sa buong daigdig ang katampalasanan. Eksaktong-eksakto po sa dating ni Brother Eli Soriano na pagdating naman ng internet hanggang sa YouTube, lapat na lapat po sa panahon niya, kapanahonan ng kanyang buhay, upang maipakalat sa buong daigdig ang katampalasanan na bautismong lubog sa tubig. Yan po yon. Upang hiyain siya, paano? Ilalabas kasi ng ating Panginoon Diyos ang tamang bautismo pagkatapos niya, pagkamatay niya. Andito na po sa Church of God, Born Again Christians, ang tamang bautismo. Wala po sa MCGI, wala po sa ibang relihiyon yan mga kaibigan. Nandito lamang po sa Church of God, Born Again Christians. Kaya, yun pong ipinangangalandakan ni Brother Eli Soriano dati, na kapag nakasumpong ka ng mabuti, ay gawin mo agad. Ito po, masumpungan na ninyo ang tamang bautismo, dapat tanggapin ninyo yan tungo sa kaligtasan ng bawat isa. Pag ako'y nakatapos ng high school, sabagay, ayaw maniwala ni Manolo Fabis na hindi ako nakatapos ng high school. Pero talagang hindi ako nakatapos ng high school. Miski yung fiscal doon sa korte sa Pampanga, ayaw maniwala ako na hindi nakatapos ng high school. Problema na nila yun, ano? Ako hindi ko problema yun. Basta sinabi ko yung totoo na hindi ako nakatapos ng high school, para ako, siguro, wag akong, kasi kung ang tao, pag masyado ng marunong ang tao, no, mga kapatid, minsan yung tao, pag marunong na, palalo na, kumilala sa Diyos, nagkakaroon ng kurtina yung isip. Pakinggan nyo sa unang Korinto. Kapitulo 1, may kurtina eh. Pagka may masyadong marunong, may kurtina na, hindi na makaunawa ng bagay ng Diyos. Sapagkat yabang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kita nyo, yamang hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Yung karunungan pansanlibutan, paraan yun para wag makilala ng tao ang Diyos eh. Kaya kung sino pa yung mga huwes, mga mahistrado, sila pang walang paniniwala sa Biblia at sa Diyos. Bakit? Natutupad yung sinabi ng Biblia. Yamang sa ang karunungan ng Diyos, sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan, hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos. Dahil sa kanyang karunungan, minarapat ng Diyos na iligtas ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Bakit? Tuloy sa 19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Sabi ng Diyos, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Hindi na ko sa bait yun, ang bait ng tao. Yung bait ka. Ang talatang binanggit niya mga kababayan ay natupad po sa kanya. Ang karunungan ng marurunong ay iwawalat, ihihayain siya ng karunungan ng Diyos mga kababayan. Bakit ko po nasasabi ito? Ang tamang bautismo po ay galing sa Diyos. Si Brother Eli Soriano ay bumabautismo nang hindi galing sa Diyos. Ngayon at inilabas na ng Diyos. Ang tamang bautismo, yan, hihiyain po siya. Mababaliwala po ang karunungan niya ngayon. Dahil sa tamang bautismo na sinasabi ko na ito. Lahat po yan, mapupugnaw po yan. Si Brother Eli Soriano at ang niyang itinatag na MCGI, mapupugnaw po yan. Ayan.
Mabait ka nga, pantao lang. Marunong ka nga, pansanlibutan lang. Sabi ng Biblia, ano ang pisang talatan sinero? Ha? Gaya ng nasusulat, sabi ng Diyos, iwawalat ko ang karunungan ng marunong. Isasawala ko ang kabaitan ng mga babait. Ano sabi niya sa 20? Saan? Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Kita nyo? Kaya yung mga nag-aaral-aral dyan sa eskwela, sa Biblia, marunong daw sila, marunong Greek, marunong Hebrew, ha? Marunong sila ng theology. Yayain yung lahat yun. Patutunayan ko sa iyo, totoo salita ng Diyos. Yung pinakamataas ang pinag-aralan sa theology, yun ang iharap niyo sa akin. Nakikita niyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na ang sabi ng Diyos, iwawalat ko ang karunungan ng marunong. Asan ang mga eskriba? Asan ang mga marunong? Nasaan ang mga mapagmatwid ng sanlibutan ng wika ni Pablo? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? O ano katunayang yung mga marunong sa sanlibutan ay mga mangmangyan sa Diyos? Pakinggan nyo, diyan pa rin sa Korinto, 2:6. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Alam mo yung mga pinuno ng sanlibutan ito, ng wika ni San Pablo, hindi nila nakilala yung karunungan ng Diyos. Kasi kung nakilala sana nila, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. At pinako si Kristo sa krus. Yung mga pinuno ng sanlibutan, kagaya ni Pilato, ni Herodes, puro bobo yun. Bobo lahat yun. Walang kahit isang marunong doon. Sapagkat nagsasalita ang wika kami ng karunungan, sabi ni San Pablo. Hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mga kapangyarihan ng sanlibutan ito, sapagkat ang mga ito'y nangauwi sa wala. Totoo naman pauwi sa wala eh. Di ba marunong si Marcos? Asa na? Yung karunungan ba niya pinakinabangan niya? Pakinggan mo nga yung mga tao lang sinasabi kung hindi magnanakaw si Marcos eh. Bagay, kababayan ko yun. At alam ko namang hindi magnanakaw yun eh. Kung meron mang nagnakaw, hindi si Marcos. Hindi ko pinagtatanggol si Marcos ha. Pero pinatutunayan ko sa inyo, gaano mang karunungan tao, yung kanyang karunungan na uuwi sa wala. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya sabi ni Pablo, nagsasalita kami ng karunungan. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito, o ng mga kapangyarihan ng sanlibutan ito, sapagkat ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Versikulo 7. Yung karunungang itinalagan ng Diyos, bago pa nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Versikulo 8. Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung kilala sana nila, hindi napako si Kristo sa krus. Kaya bakit napako? Bobo yung nagpako. Hindi nakaintindihan yung karunungan ng Diyos. Kaya alam niyo yung karunungan ng sanlibutan, pagmamalaki mo ba yan? Dahil marunong ka, alam mo ng Biblia. Labag sa Biblia yan. Kasi ang sabi ng Diyos sa Biblia, ito ipinagkakaloob kung sino gustong pagkalooban ng Diyos. Ganun ng Diyos eh. Wala naman makaka-question sa kanya eh. Maawa ko sa gusto kong kaawaan, sabi ng Diyos. Basa. Sa isang talata ng Exodo ba yan? Apo. Sige, basa. Maawa ko sa gusto kong kaawaan. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Basa. At kanyang sinabi, aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban. May makaka-question ba nun? Nagkakaloob ako kung sino gusto kong pagkalooban. Ano pakialam mo? Ha? Kung pwede ka ba tumila sa langit? Diyos, ba't ako hindi mo rin bigyan ng pakaloob? Aba? Yun ang sabi niya, priority niya yun eh. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Kung sino gusto niyang bibigyan niya, wala kang pakialam. Tama o hindi? Ikaw man eh, tao ka, meron ka. Di ba kung kanino mo gustong ibigay, pwede mo ibigay yung pag-aari mo? Tama ba o hindi? Walang question sa'yo pagka ibibigay mo. Yung pag-aari mo, walang batas na nagbabawal, ibigay mo yung pag-aari mo. Ang masama, ang bawal sa batas, kunin mo yung pag-aari hindi sa'yo. Yun ang bawal. Pero, yung pag-aari mo, ibigay mo kahit kanino, walang question sa yung batas. Ano sabi ng Diyos? Ako'y magkakaloob ng kaya kaloob sa kanino mang gusto kong pagkalooban. Tuloy. At ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. Sabi ng Diyos, magmamaawain ako sa gusto kong kaawaan.
Pagkakalooban ko, ang gusto kong pagkalooban. Okay, ngayon, pagka ang dating yung kaloob, pagka magkakaloob, mas lamang na tayong mga tanga. Mas lamang na yung mga bobo sa sanlibutan. Diba? Payag kayo? Mas lamang na sa kaloob ng Diyos yung mga api, yung mga hinamak, yung mga walang halaga sa sanlibutan. Eh, yun ang sabi ng Biblia. Pinipili ng Diyos yung mga bukha sa sanlibutan, yung mga mangmang, yung mga hinamak, yung mga mababa. Oh, yun ang pinipili ng Diyos. Kaya mas nakakalamang ako sa kanila eh. Marunong sila ng English. Tama. Ako hindi ako marunong masyado, kapi-kapiraso. Nagbabaon ako, kapi-kapiraso. Pag naubusan, wala na. Pero, yung nalaman ko sa Biblia, hindi nila alam. Kahit ni Cardinal Sinta. Nalaman ko sa Biblia, hindi nila alam. Kahit ni Cardinal Sinta. Kung gusto niyo, subukan nyo. Niyayain niyo si Cardinal Sinta, mag-usap kami sa Biblia. Oo. Patunayan niya, marunong naman siya ng Latin, ng Grego, ng Hebreo. O, di patunayan niya yung kanyang ginagawa'y tama. Patutunayan ko yung ginagawa ko'y tama. Kung sinong mas talagang panikapani-paniwala sa tao. O, patunayan nilang yung kanilang paniniwala ay tama. Patutunayan ko yung paniniwala ko'y tama. Dahil mamili ang tao. Pero hindi natin makakatulan si Cardinal Sin. Hindi kagaya nung ginawa sa akin ng isang paring Katoliko. Na, ayoko kang kausap si Soriano, hindi naman ikaw marunong Latin yan eh. Gusto niya raw marunong akong Latin. Eh, sabi ko ako marunong ako. Marunong din akong Latin. Kapi-kapi na doon. Pagka pinag-aralan, ba't hindi mo malalaan yun? Eh, doon sa Pampanga, nagsasalita ako ng Tagalog, minumura ako ng pastor na Kapampangan eh. Sabi ko, kung maghanda ka, bigyan mo ka ako ng sambuan, at kakausapin kita ng Kapampangan. Ha? Nagbasa ako ng Kapampangan Biblia. Bandang huli, yung Kapampangan alam ko, hindi alam mo talagang Kapampangan eh. Eh, malalim yung Kapampangan sa Biblia. Oh, kaya natuto ko kung loloobin, eh kaya kung sasabihin nila, kailangan ng pakaligtasan, eh, matuto ng Latin, mag-aaral ako ng Latin, ba't hindi? Kastila, kung kailangan matuto Kastila, mag-aaral ako. Kung kailangan nyo. Kagaya nung sabi nung si Almeida, ang tama raw Biblia, English. Oh, yung daw Tagalog, kakapahamak daw yun. Oh, kawawa lahat ng Tagalog. Walang maliligtas. Dahil ang tama lang daw, yung Latin na Biblia, yung English na Biblia. Isa na naman kalokohan yun. Yun daw lang ang Latin. Yun lang daw ang tamang Biblia, yung English na King James. Ang tanong ko sa'yo, eh yung Kastilang Biblia, mali? Kaya sinasabi mo lang yan, dahil ikaw eh, ang alam mo lang ay English, at di ka marunong ng Tagalog, di ka marunong Latin. Meron ganun mga tao eh. Pero, kung ang pag-uusap eh, partida sa kaligtasan, mas malaki partida natin, mga kapatid. Bakit tayo may partida? Eh, kasi ano tayo eh? Tayo mga mangmang eh. Walang pinag-aralan. Mas malaki ang chance na pagkalooban ng Diyos yung mga walang pinag-aralan. Meron bang patunay sa Biblia na mas malaki ang chance na pagkalooban ng Diyos yung mga walang pinag-aralan at walang karunungan pansanlibutan? Basa sa 11:25 ni Mateo, ganito po ang ating mababasa. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol." Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus mismo, sa Ama, nung nananalangin siya, nagpapasalamat ang wika ako sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Inilihim mo ang bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Oh, hindi batayan yung matalino at abogado eh. Sino abogado dyan? Huwag naman kayo magagalit. Yung mga doktor. Dito hindi yata si doktor eh. Si doktoran dito. Huwag kayong magagalit. Sabi ng Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Eh kanino ibinigay? Tuloy. At ipinahayag mo sa mga sanggol. Kita nyo? Kung sino yung pantas at matatalino, abogado at mga huwes, sila ang walang malay sa salita ng Diyos. Pero ibinigay mo sa mga sanggol. Sanggol. Yun ang binigyan. Nung mabasa ngayon ito ng mga bobo rin sa Biblia, kaya ikaw yung mga bata, yun ang binigyan. Alin mo binigay sa bata? Uha. Kaya alam mo sabi nung nasa Cavite, kaya ang pangalan ng Diyos, uha. Ha? Malaki nun? Malaki tupak sa ulo. Eh kasi ganito, sabi niya, no? Pag wala kang malay, talaga makumbisi ka. Lahat ng sanggol, pakinggan mo. Maging Japanese, maging Chinese, maging Filipino, maging Bisaya, maging Ilocano, kung umiyak uha. Uha. Kaya UHAH, uha. Yun ang pangalan ng Diyos, ibinigay sa mga sanggol. Walang yaka ka ako. Ang kapal ng pagmumukha nun. Saan mo kinuha yan? Saan batayan yan? Ang pangalan ng Diyos ay uha. Ha? Nakakita kasi siya sa Biblia ng salita ni Kristo na nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi mo ito ipinagkaloob sa mga pantas at matatalino,
ibinigay mo sa mga sanggol. Mga sanggol ang pinagkalooban ng Diyos. Ang tanong, sino sanggol? Ha? Basta ba pagkasanggol sanggol na maliit na uha-uha, yun ang kahulugan? Pakinggan nyo nga sa 5.13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ayon, ang tinatawag pala sa Biblia sanggol, yung tumatanggap ng gatas, yung wala pang karanasan sa salita ng katwiran. Yung bago-bago pa lang nakikinig. Kumbaga, para kayo, halimbawa, si kapatid na ilang taon na ho kayo, o si Senta, bago pa lang siya nakikinig na salita ng Diyos, sanggol pa lang ito. Wala pang karanasan sa salita ng katwiran. Pagka bago ka pa lang sa salita ng katwiran, noong ka lang nakarinig ng Biblia, you are considered as a sanggol. Ha? Pakinggan niyo ang katunayan sa 1 Corinto 3:1, ganito ating mababasa. Patuloy sa 3. At ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. O, anong klaseng sanggol? Sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo. Pinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo wala pang kaya noon. Kita nyo? Hindi ako makapagsalita sa inyo ng tulad sa nasa espiritu, sapagkat kayo mga sanggol pa kay Kristo. Kinakandili ko kayo, sabi ni Pablo, ng gatas, hindi ng lamangkati, dahil wala pa kayong kaya eh. Kaya yung bago-bago pa lang kay Kristo, tinatawag yan na sanggol. Ngayon, ang tanong, sino yung sanggol yung pinagkalooban ng salita ng Diyos? Sabi ni Kristo inilingin mo sa mga pantas at matatalino, ipinahayag mo sa mga sanggol. Sino yung sanggol? Yung bago pa lang kay Kristo? O yung sanggol na uuha-uha? Anong sanggol ang pinagkalooban? Pakinggan nyo sa Roma, ganito ating mababasa. Sa Kapitulo 16. Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Kaya nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Ayun, yung mga taong musmos sa kasamaan. Mga sanggol sa kasamaan. Babes, ang sabi sa wikang Ingles. Mga sanggol sa kasamaan. Yun ang pinagkakalooban ng Diyos. Yung mga taong hindi maiitim ang budhi. Ibig mo sabihin, Mr. Soriano, yung maraming makakaral ngayon, maiitim ang budhi. Hindi ako may sabi ang Diyos. Tingnan nyo. Sa Daniel 12:9. Ito ating mababasa. Pagka hindi alam ang salita ng Diyos, tandaan nyo, may kahulugan yon. Basa tayo. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Kita nyo, wala sa masasama na makakaunawa. Sabi ng Diyos. Saradong salita yun. Tagang mangaral masama, hindi pagkakalooban ng Diyos ng unawa sa salita ng Diyos. Sarado na eh. Wala sa masasama na makakaunawa. Meron ba makakaunawa sa masasama? Pagka hindi nakakaunawa, ano ibig sabihin? Masama. Wala sa masasamang makakaunawa eh. Kaya kahit kay bait-bait mo sa paningin ng tao, ano? Walang maipinta sa'yo. Banayad na banayad ka mag-sermon. Lagi kang nakangiti. Hallelujah, praise the Lord. Bobo ka sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, masama ka sa Diyos. Kasi hindi niya pinagkakaloob yun sa mga tao. Masasama eh. Walang makakaunawa sa mga masasama. Katotohanan po yan, mga kaibigan. Sapagkat ang mga nabautismohan na ng bautismong lubog sa tubig ay tinatawag sa Biblia na mga masasama. Hindi na po nila mauunawaan yan. Hindi na po ipagkakaloob ng Diyos sa kanila ang pagkaunawa sapagkat sila po ay masasama. Hindi naman po yung ugali ang masama, pero yung nabautismohan po ng lubog sa tubig na bautismo ay tinatawag po sa Biblia na masama. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Pinagkaloob niya sa mga sanggol sa kasamaan. Ang sabi sa Biblia. Pinagkaloob ng Diyos sa mga sanggol ang kanyang salita. Yung taong hindi masyadong talamak ang kasamaan sa budhi. Yung taong nakita ng Diyos ang puso na hindi swapang, hindi malupit, hindi matang-agrabyado ng kapwa. Yung taong nakita ng Diyos na malinis ang puso, yun ang paglalagyan niya ng kanyang salita. Kasi yung salita ng Diyos, malinis yun eh. Ikaw ba, Diyos, lalagay mo sa marumi yun? Kayo, iinom kayo. Maraming mga baso, nagtambak sa lababo. Yung ba paglalagyan nyo ng inumin? Marumi eh. Alin ang kukunin mo? Kahit yung tasa, hindi inuman yun. Tasa yun eh. Pero kung mo yun ang malinis, yun ang sasahod mo sa gripo. Dahil yun ang malinis. Ganun ang Diyos. Ha?
Kahit na halimbawa, sabihin mo pa, yung tao na yun ay hinamak, kahit na yung tao na yun walang karangalan, ay nakita ng Diyos yun ang malinis ang puso, yun ang lalagyan niya. Yun ang hanapin niyo sa Pilipinas. Yung taong may malinis na puso na pinaglagyan ng Diyos ng kanyang salita. Bakit? May patunay ba tayo? Yung salita ng Diyos, hindi basta-basta inilalagay kahit kanino. Pakinggan niyo sa ikalawang Timoteo 2, versikulo 2. At ang mga bagay na yung narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Kanino ho ipagkakatiwala? Hindi kang narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo rin sa taong tapat. Yung tapat. Yun ang nilalagyan ng Diyos ng kanyang salita. Yun ang pinagkakalooban sapagkat ang sabi rito sa talatang binasa natin, hindi matatanggap ng lahat ang salitang ito. Maliban yung pinagkalooban. Sino yung pinagkakalooban? Yung malinis ang puso, yung tapat. Siyempre, kung alin yung malinis, yun ang lalagyan mo. Kung baga sa lalagyan Basa. Sa ikalawang Timoteo 2, ganito ang ating mababasa sa 19. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. O, kita nyo, kilala ng Diyos yung mga kanya. May tatak nga Ano ang tatak? Tuloy. At lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Kaya yun sa Diyos, lumalayo sa katarantaduhan yun. O ano ang sabi ngayon? Sa 20. Datapwat, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pila, kundi meron din namang kahoy at lupa. Ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kita nyo? Sa isang malaking bahay, di ba totoo yung halimbawa ni St. Paul? Sa isang malaking bahay, maraming sisidlang. May pilak, may ginto, may kahoy, may bato. Kung alin man ang wika ang malinis sa mga ito, siyang sisidlang ikapupuri, pinakabanal, karapat dapat taglagyan at gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kaya alam niyo yung taong lalagyan ng Diyos ng salita, tinitingnan ng Diyos yung puso no. O pag nakita ng Diyos, wapang ka pala, hindi ka lalagyan salita ng Diyos. Makakaalam ka ng Biblia, magbabasa ka paunti-unti. Ha? Pero para ipagkaloob sa yung bulto-bulto ng Diyos. Iba kasi yung bulto-bulto kaysa doon sa pulot-pulot Meron din naman si Eddie Villanueva pulot. Napulot kay Jimmy Swaggart yung sinasabi ni Villanueva. Di ba? Yung sinasabi ni Crisologo, di ba napulot din yun sa mga Amerikano? Yung sinasabi ni Mike Velarde, napulot din yun. Yung sinasabi ni Almeida, napulot sa mga Pentecostal sa Amerika. Yung mga sinasabi ng mga pastor dito sa Pilipinas, pinulot. Ako, kayo naman ang humatol. Ako ba yung sinasabi ko, napulot o hindi? Paano ko napupulot yun? Laban sa kanila lahat yun. Saan ko pupulutin yun? Ayun, hindi ko napulot yun. Kakontra nila lahat yung sinasabi ko Paano ko napulot yun sa kanila? Pero sa kanila, may pruwebang nagpulutan sila. Para sila sinasabi, nagpupuri sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Ayun, yun. Para sila lang. Ganon. Panoorin nyo lahat ng programa sa TV kundi ganon. Ganon sila lahat. Pareho sila healing, ha? Miracle, speaking in tongues. Yan, pareho sila, napulot lang. Hindi sa Diyos na ang galing. Kasi yung sa Diyos, pinagkakaloob yun Kung sino makita ng Diyos na malinis, lalagyan niya ang puso mo ng salita. Ang tanong, sa Pilipinas ba'y may posibilidad na maipagkaloob ng Diyos ang kanyang salita? Yan. Yan ang ating tanong. Kung idamay na natin ng ating bansa, nagkakaloob pala ang Panginoon Diyos. Ang Diyos nagkakaloob ng kanyang salita para maligtas ang tao. Ang tanong, sa Pilipinas ba mayroon kayang pagkakalooban ng Diyos? At paano makikilala kung may ipinagkaloob na nga ang Diyos sa bansang Pilipinas para pagmulan ng kanyang mga salita? Bibigyan ko kayo ng isang maliit na halimbawa mga kapatid. Ang Pilipinas kasi, isang bansang maliit Naniniwala kayo maliit ang Pilipinas? Naniniwala ko kayo? Naniniwala kayo ang Pilipinas api-apihan? Inaalipin? Tama o hindi? Kaya nga yung ating national anthem, sabi ko nga sa inyo, may hinanakit National anthem lang yung hinanakit Aming ligaya na may mga api ang mamatay ng datinsa. Ba't hindi kayo tumindig Di ba? Pagka raw may mga api, kasi parati na lang yung api Pilipinas Ang dahil lang namatay na Pilipino dahil sa pang-aapi ng kapwa, tao. May nang aping Hapon, pinapi tayo ng mga Hapones.
Inapi tayo ng Kastila. Inapi tayo ng mga Koreano, kasama ng mga Hapon, ng panahon ng Hapon, mga Koreanong pakawala. Ha? Yung ating mga anak, binabayoneta. Ihahagis daw yung mga bata ng panahon ng Hapon, sasaluhin ng bayoneta. Gagahasain yung babae, tapos hahatiin ng katawan mula sa ibaba pataas. Ganyang kalulupit yung mga Hapon na yan. Huwag naman kayo magagalit mga Hapon, mga tinamaan kayo ng magaling. Ha? Talagang yung kalupitan na ipinakita nyo sa aming bansa. Kaya ito Pilipinas, api-apihan eh. Kaya kung tayo inapi, maliit na bansa, may chance ba tayo maligtas? Baka naman pati sa Diyos apihin tayo, ganun ba? Meron bang pang-aapihan Diyos sa atin? Pakinggan nyo. May chance ba tayo maging dapat sa Diyos itong maliit na bansa? Sa Deuteronomio Kapitulo 4. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Nung piliin ng Diyos ang Israel, hindi ang naging pamantayan niya o criteria ay malaking bayan, maraming tao, maraming marunong, hindi. Sabi ng Diyos kay sa Israel, pinili ka ng Diyos, hindi dahil ikaw ay malaki, kundi ikaw ang pinakamaliit sa lahat ng bayan. Doon sa panahon na yon, meron yung 7 bayang nakapaligid sa Israel. Yung Kananeo, yung Hibeseo, yung Hebeo, yung Periseo, yung Girgeseo, yung Kananeo, yung Hiteo, yung Filisteo, saka yung Ehipsyo, mga Ehipsyo. Napakalalaking bansa nun. Pero ikaw pinakamaliit, pinili ka ng Diyos. Ayan. Eh ngayon, ang Pilipinas, may chance bang mapili? 3:15 ng Ecclesiastes, pakinggan. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Ayun, yung nangyari sa nagdaan, nangyari na yun. Pero hinahanap uli ng Diyos yung nakaraan na. Kaya nung araw, pinili ng Diyos maliit na bansa. Sa ating panahon, may pag-asa tayo, maliit tayo eh. Ha? Maliit itong bansang Pilipinas eh. May pag-asa tayo sa kaligtasan. Meron ba tayong patutuo sa Biblia? Pakinggan nyo sa Ecclesiastes 9:15. Ganito at 14 muna. Nagkaroon ng maliit na bayan, at iilan ang tao sa loob niyaon. At may dumating na dakilang hari laban doon, at kumubkob, at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalaki, at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang bayan. Kita nyo, ang kaligtasan nasaan? Nandun sa maliliit. May maliit na bayan. Kakaunti lang ang tao roon. Meron pang dumating na isang dakilang hari. Nagtayo ng malalaking tanggulan laban doon. Hindi talagang api-apihan yung bayan, sa pagsasalarawan ng Biblia. Pero, meron na ikang nakita ron sa bayan na yon, isang dukha, mahirap, pantas na lalaki. Yung tiyak-matiyak, hindi si KRD yun, Bilyonaryo siya. Hindi rin si Cardinal Sin yun. Yung sinasabi sa Biblia sa kanyang paghalimbawa ng kaligtasan, may nasumpungan na doon sa maliit na bayan na yon, isang dukhang pantas na lalaki. Dukha, pero pantas, matalino. Kanyang iniligtas ng kanyang karunungan ang bayan. Ayan. Kaya ang kaligtasan, nasa maliliit. May chance ba tayo, mga kapatid? Meron, lahat ng chances nasa Pilipinas eh. Maliit lang tayong bayan eh. Inaapi pa. Oh. Basta may makikita lang sa Pilipinas na dukha at pantas na lalaki, meron kang kaligtasan. Eh, sino yung lalaki na yun? Na dukha pero pantas. Pakinggan niya sa isang talata ng Kawikaan 3:13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya, at mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Ayun, ang sabi ng Biblia, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya, at mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Ang tinutukoy ho palang tao na po pwedeng maging kasangkapan sa pagliligtas, yung taong nakakasumpong ng karunungan, yung taong nagtatamo ng kaunawaan. Ibig sabihin, may karunungan, may kaunawaan, may unawa, may understanding sa salita ng Diyos, may karunungan mula sa Diyos, kaloob ng Diyos. Paano nyo maiintindihan kung alimbawa ang isang tao may kaloob? Kasi masama namang diretsuhin ko sa inyo, sabihin ko, siya yun, ako yun, ako! Hindi nyo ganun yung mga sugo ng Diyos eh. Yung mga sugo ng Diyos nung una ayaw nga, hindi nga nila matanggap na sugo sila eh. Minamaliit nila. Sabi kay Moises, halika ngayon, susuguin kita kay Paraon. Sabi ni Moises, Panginoon, paano mo ako susuguin? Eh hindi ako marunong magsalita.
Sabi ng Diyos kay Moises, sino ba gumawa ng bibig ng tao? Di ba ikaw akong Panginoon? Sino gumawa ng pipi ng bulag ng bingin? Di ba akong Panginoon? Humayo ka! Sasabihin ko sa'yo kung anong nararapat mong sabihin. Ano? Eh di si Moises, di niya matanggap na siya susuguin. Minamalit yung sarili. Yun naman mga mangaral ngayon. Ako, man of God! Sabi ni Almeida. Sabi naman ng isa, ako ang anghel na umaakyat sa hagdanan ng Megamall. Agawan sila, ako nang ako ha? Ganon. Eh ako, ayoko pumaris doon sa mga yon. Bayaan nyo na lang ang Diyos ang magsalita. Kayo nang maglapat kung kanino lalapat. Ang sabi, yung taong nakakasumpong ng karunungan, mapalad yon. Yung nagtatamo ng kaunawaan. Paano mo madidistinguish? Yung taong may karunungang kaloob ng Diyos. Pakinggan nyo sa 21, 13, 14, 15 ng Lucas. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Ito ang pruweba. Ito ang ebidensya. Ito ay magiging patotoo sa inyo. Kanino? Sa mga ngaral. Sinasabi kasi ito sa mga apostol eh. Ito magiging patotoo ko sa inyo ang wika ng Panginoon. Anong sabi niya sa patotoo? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na wag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Kita mo yung patotoo ni Kristo? Yung kanyang mga ngaral hindi nag-iisip ng sagot? Mahirap yun. Pili nyo, huwag nyo isipin kung ano yung sasagot nyo. Bakit? Tuloy. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Kita nyo? Yun ang patotoo ni Kristo. Na yung tao na yon may karunungan. Ano yon? Bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong kaalit. Lahat ng kaalit, walang mananalo ron. Iyon ang sinasabi ng Biblia. Mga kababayan, nandito na po ang sinasabi ni Brother Eli Soriano na binasa niya sa Biblia na hindi matututulan ng kahit sinong kaalit. Ito po yung tamang bautismo. Wala pong makakatutol dyan, mga kababayan. Yan po ang inihayag na ng Panginoong Diyos sa panahong ito. Tamang bautismo tungo sa kaligtasan, mga kababayan. Tandaan po natin yan. Gusto niyong makita yung tao na binigyan ng Diyos ng karunungan? Walang mananalo sa karunungang nandong. Bibigyan ko kayo ng karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaaway. Lahat ninyong kalit. Hindi kayang talunin yun eh. Yung karunungan nun. Kagaya ni San Esteban, pinatay na lang, hindi sila manalo kay Esteban. Diskusyon si San Esteban, ang kadiskusyon, 7 yata kung 8. Hindi nanalo, pinatay si Esteban. Walang mananalo sa karunungang nandun. Bibigyan ko kayo ng karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaaway. Lahat ninyong kalit. Hindi kayang talunin yun eh. Yung karunungan nun. Kagaya ni San Esteban, pinatay na lang, hindi sila manalo kay Esteban. Diskusyon si San Esteban, ang kadiskusyon, 7 yata kung 8. Hindi nanalo, pinatay si Esteban. O ganun din naman ang ating Panginoong Jesus. Hindi sila manalo sa diskusyon, pati yung matatandang hukluban na nandun sa templo. Eh, bata lang siya. Eh, kasi yun ang patotoo ng Diyos eh. Pag binigyan ka ng Diyos ng karunungan, walang uubrang manaig sa'yo. Hindi ka pananaigan ng iyong kaaway pagka ang pag-uusap ay karunungan ng Diyos na nasa Biblia. Anong katunayan, mga kapatid? Na yung karunungan na yan, yung pagkaunawa sa salita ng Diyos, yan ay ipinagkakaloob, di nakukuha ng tao sa sarili yan. At pag meron ka yan eh, yung iba wala. Mapapatunayan mong nasa dahil wala yung iba eh. Pakinggan nyo sa Marcos 4, ganito ating mababasa sa 11. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa labas. Datapwat sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Kita nyo? Sa inyo, sabi sa mga apostol, sa inyo pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa labas, talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y makarinig at huwag makaunawa. kita nyo, sa labas, nakikinig sila, walang unawa, titingin sila, hindi makikita nila, hindi nila mamamalas. Kaya itong Biblia, ako tinitignan ito araw-araw, Bible study hanggang ngayon, study pa rin. Pakinggan nyo, sa 2 Timoteo. O nakakita na kayong Bible graduate na sila? Hanggang ngayon, Bible study pa rin sila. They are all studying. Basa. Na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. O, nag-aaral ba? Ay, study nga, laging nag-aaral.
kailan pa may hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. They will never arrive to the knowledge of the truth. Palagi silang nag-aaral, aral ng aral. Bible study, umaga, gabi, hapon, tanghali, hating gabi, overnight prayer meeting, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo, aral ng aral. Hanggang ngayon, puro bobo. Bakit? Aba, pangalan lang ng iglesia, hindi alam kung alin yung tama eh. Meron nilagay iglesia, Church on the Rock. Para ba yung Ram on the Rock? Ano? Yun, Church on the Rock. Pangalan lang ng iglesia, hindi alam kung anong gagawin eh. Hindi alam kung ano pangangalan sa kanilang samahan eh. Yun ang patutuo ko sa inyo, mga kapatid, na hindi lahat na nagbabasa ng Biblia napagkalooban ng Diyos. Pero makikita mo kung sino may kaloob. May dalang karunungan yun eh. Tanungin mo yan, hindi nag-iisip, sumasagot na. Yun ang sabi ni Kristo eh. Huwag kayo mag-isip kung ano isasagot nyo. Bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ang lahat ninyong kaalit. Kaya pag may karunungan, dala-dala, yun ang hanapin nyo mga kapatid. At yun ang magpapasimula ng katuwiran sa isang bansa. Yung taong nagtamo ng karunungan, nakasumpong ng kaunawaan. May unawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Pag meron nun, kahit kanino matupad yun, doon na samahan nyo. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid dito, pag may nakita kayo mga kapatid, mas maliwanag ang aral kaysa sa atin, yayain nyo ko, sasama ko doon. Pag may mas maliwanag, pero pagka walang mas maliwanag, dito muna tayo. Pero pag may mas maliwanag, yayain nyo ko, wag nyo kong iiwan. Sama nyo ko rin ba? Gusto ko rin maligtas kung meron yung ganung taong nakasumpong ng karunungan. Ngayon, hindi siguro ako naiintindihan ng iba. Eh di hindi ka pa pala nakakatiyak kapatid na Suryano dyan sa iyo. Tanong ko naman sa iyo, sino ba namang makakaralan narinig mo magpapaputol ng lalamunan kundi ako? Kung yung lalamunan ko ipapuputol ko, ba, ibig mo ba sabihin wala ka kwenta-kwenta yung lalamunan ko? Isa lang ang lalamunan mo eh. Yung daliri ng kamay mo pa, pwede mo paputol, buhay ka pa eh. Pero pag yung lalamunan mo naputol, umurir, descansar. Ano pa ibig ko sabihin? Kaya kung nga pinapaputol, sigurado na ako eh. Kaya lang, binibigyan kita ng benefit of the doubt. Baka naman sabihin mo, nagmamataas ako. Kaya sabi ko, maghanap ka. Pag nakakita ka, sasama ako. Pero talaga, ang paniwala ko, wala ka lang makikita. Mas maliwanag dito. Sinubukan ko na eh. Nasubukan ko na. Napakataas po ang hamon ni Brother Eli, mga kaibigan, na maghanap ka daw ng mas tama, na kung makahanap ka daw ay sasama daw siya. Sa totoo lang po mga kababayan, napakasinungaling po na tao yan, sapagkat nung first quarter ng 2019 ay nagdebate kami ng mga keyboard warriors ng MCGI. Alam na po niya na mayroong sumibol na samahan dito sa Pilipinas. Ito na nga po, Church of God Born Again Christians, na ito po ay inilaban ko sa kanila ang tamang bautismo ng Church of God Born Again Christians laban sa MCGI na lubog sa tubig. Alam na po ni Brother Eli Soriano ito mga kaibigan, kaya nagmadali na po siya sa buhay. Tandaan po ninyo yan. Hindi po yan mamamatay ng kusang ganun na lang kung walang lilitaw na tamang samahan sa Pilipinas. Ngayon, lumitaw na po, alam po niya. Kaya ang panahong yon mga kababayan, pinatigil niya lahat ang mga keyboard warriors ng MCGI. Pati debate po, pinatigil na po niya yan. Tandaan po ninyo yan. Wala na pong mga debate after that time na napaalam ko sa kanya na mayroon ng tamang bautismo na siya ang magpapabagsak sa MCGI. Alam na po ni Brother Eli yan, mga kababayan. Ngayon, nung sinasabi niya na wala pa siyang natagpuan na mas tama kaysa sa kanya, okay, namamayagpag pa rin po siya. Pero nung lumabas po ang tamang bautismo na ito, naipaalam na po sa kanya. Kaya tingnan po ninyo, sa loob lamang ng 2 taon, kinuha na siya ng Diyos. Hanggang dito na lamang po muna tayo mga kababayan. Magsaliksik pa po tayo upang nang sa ganun ay masumpungan ninyo ang tamang bautismo tungo sa kaligtasan na nagbubunga naman ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng panahon at gabay upang magsaliksik ng katotohanan. Amen.